Hello, what's up guys? Welcome back to Goodbug Production. I'm here, your boy Plan Motive, giving you guys another video reaction video. And this time, we're gonna talk about panel sa panel, Akata versus 6th Threat. Matirang mayaman, ilike muna natin yan. Shoutout nga pala kay Fibu, shoutout kay 6th Threat, at shoutout na rin kay Akata, kay Nico. Ganun pa man, ito ay requested ni J Hard. Sabi niya, Loads, 6th Threat versus Akata naman, Loads. Tapos, requested din to ni Don't Lose Hope, 6691. 6th Threat versus Akata, meron na. Ramlik Cats TV, sabi niya, Idol 6th Threat versus Akata, naka-release na pa-review naman po, sabi niya ganun. Tapos, Jel O, sabi niya, Akata versus 6th Threat naman, Idol. Tapos, nag-comment na rin si George Demesilio, kaganina lang to. Sabi niya, 6th Threat versus Akata, Sir Plan, bago lang. Tapos, si Jonathan, John Zam Casten, sabi niya 6th Threat versus Akata na agad, Boss Plan, bagong-bago pa. Si Tochikits din, napa-comment na rin, sabi niya, Master Plan, ito na pambawi ko, sure ball ako, di na ako mapapaya dito sa request ko. Akata versus 6th Threat, next loads. Matsala, kakauwi ko lang galing Bicol yun. Magandang bagay yun. Ganun pa man, meron lang parang nagpapashoutout dito, si Cyril Lionel Domingo, nagpapashoutout siya. Ganun pa man guys, maraming salamat guys, pasensya na kayo kung di ako nakapag-react kagad dahil sobrang busy ko talaga, naghahabol tayo sa mga kailangan natin gawin. May inaayos kasi ako guys, especially sa schedule ng mga kliyente. Baka magbalik na ako para gawin yung mga bagay na yun. Ganun pa man guys, maraming salamat sa mga nandito pa nakaantabay, nakaabang. Kung bago lang ka rito sa channel natin, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung di nyo naman ma-share, kahit i-like nyo na lang kahit paano, para kahit paano, may recommend siya sa ibang tao. At hindi ko inatak na paborito yung artist, nandito na tayo para ibigay yung facts, meaning at message, at di ko naman sinasabi na opinion ko o pananaw ko. Minsan yung mga sinasabi ko rito tumatakbo lang sa isip ko. Sana wag kayo magalit sa comment section pag sa tingin nyo inaaway ko yung paborito yung artist. Ganun pa man, gusto kong sabihin sa inyo na maraming salamat sa mga dito para nakaantabay, nakaabang, at di ko alam paano kayo pasasalamatan. Magre-react ako ng mabilis lang ngayon, tapos babalik na lang ako sa Friday o Saturday para mag-react ng marami. Kasi guys, busy talaga. Ito sisingit ko lang to dahil ang daming request, sunod-sunod yung notification sa phone ko. At ganun pa man, bigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer in California, I'm an audio engineer at the same time. I'm a master hypnotherapist, I'm an master practitioner, I'm an applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Huwag niyo kalimutan, tapusin yung video. Patnubay ng magulang ang kailangan. Sana magabayan kayo para lumawak yung pangunawa niyo. Ganun pa man, let's get to it. Pangal sa pangil, Akata versus 6th Threat, Matirang mayaman. Let's go. Sa pangil. Real! Sa pangil! Sa pangil! Kakasaka ba pag nagsabayan? Sa pangil. May karakas sa talastasan. Sa pangil. Kada tabas malalagasan. Handa ka na ba sa paglabas ng mga naatasan kataas-taasan? Tulog na yung mga tao, doon mo lang pinasamba si Akata. Mapipigilan mo lang yung tunog pero hindi yung bala. Betting, one expecting, betting. Are you feeling lucky? Makakaasa po kayo na lahat ng suporta po na kailangan po natin. Sooner or later guys, siguro magre-release ako ng Manipulation Masterclass Volume 1 dito sa channel ko mismo. So, huwag nyo kalimutan kung gusto nyo ako marinig kumanta o mag-rap, nandun lang sa description yung channel ko. Personal na channel ko para marinig nyo ako mag-rap, kumanta. Sana huwag nyo kalimutan mag-subscribe guys. At dito sa channel na to, sa Goodbug Pro, magre-release ako ng, a little bit of introduction sa psychology, dark psychology manipulation masterclass. Abangan nyo lang kung hindi this week, this month, i-share ko na lang dito. Tapos, makita nyo na lang kung paano makuha yung certificate niyo. Tuloy natin guys. Ay ibibigay po ng ahon mahirap para po sa Tulog po talaga sila sa tao. sama-sama tayo aahon. Ahon mahirap! Sabay-sabay tayong aahon sa hirap. Ahon mahirap. Hey! Tokyo Grill. Sa pangil, Olongapo City, bago tayo mag-start, you know the drill! Maraming salamat sa lahat ng aming mga sponsors. Pagod kasi ako guys Gym, Toad Manila, 1538 Jewelry, Fubu, Ahon Mahirap, Tokyo Grill, 1xBet, Underground Crafts and Apparel, Zypher Philippines, Aputure,
Fortuny Advertising. Matira, mayaman, Ginoo, sa aking kaliwa, magpakilala ka. 6 Red, galing Davao City, syempre. 3 digits, DS13, Vigilante Seas, Donggala Records. Salamat sa mga tropang dito. Yeah, alam ba po? First time, yo. Salamat. At Ginoo, sa aking kanan, pakilala mo sa amin kung sino ka. It's the motherfucking Akata! Ang fresh na Akata dyan no? Akata versus Badang, Indigo Friends, Olongapo City. Pangalaman, pera muna. Shoutout sa JF Crunchy Chicken House ng Pampanga, 1122 Digital, Cyber Philippines, para sa Kanto ni Juan, The Barber Lounge, Crafty Street PH, kay Coach Kirby Raimundo sa God's Will, Batayan and Beyond Basketball, Soul Amp, at kay Lil Pin na nagbigay sa akin ng gift. Akata, pili ka tao yun. Parang si Akata yung tao na kalalabas lang sa closet, yung nilabas niya na yung tunay na pagkatao, bahala na kayo dyan. Kasi may mga ganun kasi mga tao yung nagpipigil sila sa gusto nilang mangyari sa katauhan nila. Mga ganyan, di ba? Parang may sarili akong pagkatao, yung iba yung gusto ko talagang magwala, gusto ko magyabang, gusto ko magangas pero hindi ko magawa kasi parang yung moralidad ng society nakakulong ako doon sa idea niya. Parang si Akata yung pag lumabas siya ng puta, bahala na kayo lahat. Parang naging joker siya. Parang bahala, putang ano yung bahala ang lahat dyan. Basta magwawala na ako, sasabihin ko na kung gusto kong sabihin. Parang ganun. Ito natin. Oh! Sino na? Nanalo ng coin toss si Sixtret. Pinili niyang mauna si Akata. Matira, mayaman, pangin, sa pangalan! Bisa ko! Okay. Lahing pang maruming pasaha! Dito sa Luzon, ayaw namin kayong kababayan. We don't give a fuck sa yung mga tragic na story. Every morning waking up without having a glory. Body shaking up kahit pa na sobrang groggy cause it's time to serve the boss. Magtimpla ka na ng coffee. Magandang intro yun kagad. Maltrato di si Abis. Si Akata sa laring. Alam niyo nang hindi boring. Ikaw, magwalis ka muna at magsaing. Bago ka sa amin, mag-good morning. Handaan ng mesa kahit di ka kakain. Pag diswak sa panlasa, bulyaw abot mo sa akin. At wala kang magagawa kundi ako iyong galangin. Kung ayaw mo na tangina, ikaw ay aking palayasin. Maganda agad yung umpisa ni Akata, no? In-establish niya na kagad yung differences nilang dalawa between Sixtret at Akata base sa kanilang katayuan at status sa buhay. Nilabel niya yung sarili niya sa estado na yon, pero ang ginamit niyang background yung pagiging probinsyano ni Sixtret kasi taga-probinsya ka. So ngayon yung pananaw ng mga taga Luzon parang mababang uri ka lang ng Pilipino. 'Di ba? Yung parang mga Bisakol, mga Bisaya, ano lang kayo, mga magsasaka lang kayo, mga tawag dito, magbubukid, mga pagdating nyo rito sa Luzon, mga ano na kayo, mga chimimay, mga katulong, mga driver, taga-deliver lang ng parang ganun kagad yung binigay ni Akata, in-establish niya na kagad yung status niya sa kanya. Parang ikaw, sino ka ba? Umpisa pa lang, ang ganda ng ginawa ni Akata na nagmolde kagad siya, kinondisyon niya kagad yung buong crowd na merong istoryang nagaganap. Tapos yung istorya na yon nagiging imaginary siya na parang merong status clash na nangyayari. Ang gandang ginagawa ni Akata rito, magandang establishment at struktura ng ano niya, umpisa niya. Yawang Bisayang inutil gumalaw. Di mo na mababago aking isip at pananaw na basta Bisaya, katulong, lalo pag galing Mindanao. Sa totoo lang, Sakit din yun, ha? ayaw na namin kayong matanaw.
Napilitan lang kaming maging kalahi nyo nung nagpapanalo si Manny Pacquiao. Putang ina na ito ni Akata. Parang, syempre si Manny Pacquiao, diba, taga-probinsya yun. Parang, dahil panalo si Manny Pacquiao, parang ano lang kami kasi, diba, mahirap din kasi na parang trabaho yung magpabugbog ka para kumita ka ng pera. Parang yun na kasi pinakamadaling paraan para kumita ka eh. May mga Pilipino kasi, especially sa Manila, Luzon, parang ang hirap makahanap ng ganong klase ng parang meron kaming idea na parang hindi, eto, i-share ko lang sa inyo guys sa idea kasi ng sa Luzon, nandun pa rin yung subconscious na idea na parang magmumukha kang mayaman the less na may ginagawa ka. Nagets niyo yung gusto kong sabihin? The less na may ginagawa ka na trabaho mo, parang mayaman ka tingnan. Kasi yung mga pagtatrabahong physical, pang mahihirap yan, pang mga middle class yan eh. So pag the more na relax ka lang, para kang boss tingnan. Yun pa rin yung idea na nasa isip ng mga Pilipino sa Luzon. Which is, ngayon iba na yung panahon eh. Parang the more na nag-hard work ka, mas na-appreciate na yung work mo. Work ethic na rin. So parang yung sinasabi naman dito ni Akata, yung parang, kaya lang kami napipilitan na maging Pilipino na makasabay sa inyo kasi dahil si Manny Pacquiao na nanalo. Kasi si Manny Pacquiao, di naman taga Manila yun. Tuloy natin. Bisayang soft-spoken. Maaring bobolahin ninyo. Slow it down. Oo, Bisaya ka at bobo, lahi ninyo. Hirap ba maging Bisaya? Laging kawawa, sa life dinaya, tila-dilap ni Bathala. Pansin mo, tuwing may bagyo na tatama sa inyo lagi, malalaping sala. Nauubos na daw pondo ng gobyerno, kakapadala sa inyo ng relief goods. Yung lugar nyo, paano di magiging impyerno, yung nutrisyon nyo, panay street foods. Wow. Mga feeling Chavit Simpson, bobobo naman gumalaw. Mag-aanakan galong! Papamanahan lang ng kalabaw. Wow! Daig nyo ba mga daga sa pagka-non-stop ng pregnancy? Mga yawang sex maniac na nagpapalaganap ng yaya agency! Wow, ang sakit nun. Putang Thank you, ina. Putang ina yan. Nabaril tayong lahat dun Masisirit dito si Akata kasi napaka one dimension yung tinitira niya eh. Pero dahil Bisaya pero generalize din yun kasi yun talaga yung kabuhayan dun sa probinsya. Hindi lang naman sa probinsya eh kasi parang ang estado kasi pa rin at paano ko ba explain guys hindi ko nilalahat hindi ko dyan na-generalize pero bigyan ko lang kayo ng konting idea. Parang yung idea na yan, yung parang ganun pa rin sa idea ng unang panahon na parang paramihan ng anak dahil yun yung idea na parang baka sa 10 anak mo, may isa dun makachamba na makapagtapos ng pag-aaral, makapag-asawa ng mayaman, makapag-asawa ng afam, yung magdadala sa inyo sa kayamanan, mag-aahon sa inyo sa hirap. Nandun yung idea ng mga taga-probinsya na sige mag-anak lang kayo ng mag-anak o kaya naman maraming anak kasi para pagdating sa away, ubusan ng lahi o kaya naman para makatulong sa hanap buhay. May ganun silang idea pa rin eh. Kasi hindi sila sanay sa idea ng contraceptive, paggamit ng condom, birth control, walang idea sa ganun talaga eh. Kailangan niyang na mag-anak. Kasi, eto, bibigay ko sa inyo, pero wag niyong seryosohin. Gamitin niyo lang tong idea na to, guys. Pero please, wag niyong, kayo nang bahala sa informasyon na ibibigay ko. Responsibilidad ninyo at obligasyon ninyo yung informasyon na gagawin ko, paano nyo gagamitin. Yung idea ng pagpaparami ng anak at sex, na-associate kasi ng mga tao sa probinsya bilang isang idea ng success. Naghihirap ka sa buhay mo, wala kang success na nakakamit. So pag nagkakaroon kayo ng anak, matuturing nyo na success, shit, nakabuo ko ng bata. Tapos yung bata na yun, yung nagiging trophy ninyo. Na meron kayong at least kahit papaano na bigyang buhay. Kasi yung idea ng life, yun yung idea ng success eh. 'Di ba? Yun yung pinaka-idea dun.
yung sarap nung nagsisex yung magkasintahan, yun yung panandaliang aliw na nagtutugoon doon sa idea ng paghihirap. Kino-compensate nila yung hirap na natatamo nila. 'Di ba? Okay lang na maghirap tayo kasi magkasama naman tayo eh. Tapos nakapag-iyutan naman tayo araw-araw, so merong sarap pa rin kahit may paghihirap. Tapos yung pag-iiyutan ng magkasintahan na yun, na mag-asawa nila, magkalibin nila, magbubunga ng anak. Tapos yung anak nila magsasilbing idea ng glory, 'di ba? Ng grace, magsisilbing idea ng tropeyo, 'di ba? So even though naghihirap na sila sa pang-araw-araw, nagsasaka sila, may mga tao na magka-congratulate sa kanila, magse-celebrate sa kanila na bago kang anak, piyesta na naman, 'di ba? Para sa kanila, yun yung idea na yun. Sa every year, meron silang celebration na nagaganap na parang pumapawi. Kasi di ba may idea naman tayo. At alam natin na lahat to, di ba? Mahalaga, nakatanim sa utak ng mga tao. Mahalaga, kumpleto ang pamilya. Mahalaga, magkakasama-sama tayo. Di ba? Pero kasi, yung level at kakayanan nyo para mabuhay, lumalagpas doon sa pwede ninyong gawin. Ibig sabihin, ang gusto kong sabihin, kung ano lang yung budget ninyo, hindi nyo kayang tugunan yung pangangailangan ninyo. Pero kung ito lang yung kaya nyong pera, bakit pa kayo nag-aasawa, nag-aanak, 'di ba? Yun eh. Parang yung paggastos ninyo lampas sa kung ano lang yung kinikita ninyo. 'Di ba? Kung kinikita mo 1,000 lang eh, pero kung gumastos ka, akala mo meron kang 10,000 pesos. 'Di ba? Napaka-retarded na ganun. Napaka-stupido, 'di ba? Ang kinikita mo sa isang araw, for example, meron kaming palayan sa probinsya namin, sa Samar. 'Di ba? 2 bundok 'yun. Oh. Meron kaming taniman doon, may manian kami, may mga palayan kami. Merong isang tao doon, simula alas 5 ng madaling araw, nakaupo, nagbubungkal ng pananim, ng mani, ng palay. Bayad sa kanila 50 pesos, isang araw lang. $1 sa loob ng isang araw. Nakaupo ka doon, naggaganon ka. Magkano na ngayon ang minimum sa isang araw? 'Di ba? 300 na ba sa Manila? 400. Gawin pa natin 500 'yun. 'Di ba? Isipin niyo mabuti 'yun, guys. Napakahirap. Hopefully hindi kayo masaktan sa sinasabi ko, pero 'yun yung katotohanan. Kasi lahat ng ginagawa at action natin subconscious 'yan eh. Hindi natin alam kung ano yung dahilan, hindi natin ma-explain kung bakit ganito yung ginagawa natin. Pero yun yung talagang nakasulat sa DNA natin. Bakit natin 'to ginagawa? May panandalian, kaya mo ba? Ito, may tanong ko sa inyo. Kaya nyo bang magtiis na wala kayong iyot? Sa loob ng 10 years, magtrabaho lang kayo. Mag-ipon lang kayo. Kaya nyo ba yun? O hindi nyo kaya? Talagang maghahanap pa rin kayo. Uhaw na uhaw pa rin kayo sa attention ng opposite sex. 'Di ba? Yun yung idea dun na hindi natin matanggap na kaya mo bang magpigil. 'Di ba? Kasi man supposed to struggle. We're supposed to struggle. Kailangan natin maghirap para makuha yung success natin. Yun yung pinakamahirap dun eh. Tuloy natin guys. Sorry, napakwento ka. Salamat sa pag-asikaso sa amin tuwing may okasyon. Pero kahit kayo pa tong mga tagalinis dong, kayo pa rin ang rason kung ba't may marurungis na nangangalingasaw sa aming mansyon. Kaya nung ubos na ang Tagalog, ang sinasabi ng kababayan mo si Terdy, sabi mo sa kanya, hindi na uubra yung mga ginagawa niyang pagpapaka-edgy. Hindi marketable yung pagmumukha niyang sobrang dirty. Yung face value niya katumbas lamang ng kay Poison 13. Kung dati tinawag niyo akong bana, bobo, inutil, lahat yan tiniis ko. Big props dun Lalo ko, nag-aaral hanggang sa makagraduate at yung ROI nakamit ko. Laking bagay nun kasi yun ang hindi naiintindihan ng mga tao eh. Bilang isang lalaki, we're supposed to struggle. You know, makukuha lang natin yung success natin when ito, bigyan ko kayo ng idea guys. Importante to na lagay nyo sa kukotin ninyo. Kada araw kailangan kayong manalo ng 5 beses. Di ba? Manalo kayo sa health ninyo. Ibig sabihin makakain kayo. Panalo na yun, makakain kayo. Di ba? Manalo kayo sa communication at pagmamahal. Pangalawa yun. Ibig sabihin makapagkausap kayo ng mga taong malapit sa inyo. Panalo yun eh.
'di ba? Pangatlo, 'di ba? Manalo kayo sa pamamagitan ng talino, makapag-usap kayo, magbasa kayo ng Biblia. Panalo pa rin 'yun. 'Di ba? 3 bagay na pwede niyo ipanalo, 'di ba? 4, 'di ba? Manalo kayo sa pagkakaroon ninyo ng relasyon sa Diyos. Magdasal kayo. 4, no? Panalo. 5, ipanalo ninyo yung future ninyo. Magtrabaho kayo at magsipag kayo palagi. 'Di ba? Gawin mo pang 10 yung panalo nyo araw-araw. Dapat merong isang bagay kayong natatapos kada isang goal ninyo. Ang laking bagay nun. Isipin ninyo, marami kayong dadaan ng hirap sa buhay ninyo. 'Di ba? Tapos marami mga may ayaw sa inyo, ayaw na hindi kayo gusto, 'di ba? Pero pag naging successful kayo, lahat yan babalik. Tuloy natin. At ang sarap sa pakiramdam na sa tuwing ako'y mahihirapan, iisipin ko lang na mas kawawa kayo! Ano ka po? Tangina nyo, buhay pa ba kayo? O, busog ba mga tao? Hindi. Tangina ako, busog. O ngayon busog na ang Tagalog, maghuhugas ka ng plato, tarantado! Tipong, di ka pwede magreklamo. Ako ang iyong amo. Tipong kahit di ka DDS, dapat lang malinis ka magtrabaho. Mars. At pakatandaan mo na kung saan ka kumakain, doon ako tumatae. At para ka pang asong nakatali pagkat di ka kakain hanggat di ko sinasabi. Sige na! Layas na! Ento na kontrata! Yang sa lupa ng mga Bisaya, ilabas nyo na yung persona non grata. Walang pa kayang akata pagkat wala ng balak pang bumaba sa lugar ng mga muchacha. Pati mo kunot no. Nagsasabi lang ako ng totoo. Huwag kayong magalit sa akin dito kung ba't sa lahi nito may ganitong pagtrato. Lawakan yung mga isip nyo nang mas makita nyo yung mas malaking litrato na itong regionalism ay naidisenyo pagkat pondo ng gobyerno nakatutok lang sa metro. Yun ang punot dulong dahilan kung ba't nabuo itong konsepto ng toxic Tagalog collective ego. Okay? May natutunan na naman ang mga walang pinag-aralan. So don't put the blame on us kung ba't mas doble inyong pagod. Because the government designed you guys para magsilbi sa aming mga Tagalog. Kumbaga, dito sa bansa... Malaking bagay yung sinabi doon ni Akata, pero generalized din yun talaga para atakin si Sixtet, which is good, you know? Tignan natin. Kami lang nakalaya. Yung mga Tagalog katumbas ng estado ng buhay pang-Ayala. Habang sa kabilang banda ng storya, kayong mga Bisaya na nagsisiksikan sa Divisoria. Pag lalaki, kargador. Pag babae, ispakol. Tipong kahit anong galing mo mag-rap, tol, di ka magiging rap star like Flo G dahil isa ka lang hamak na bisahol. Use your mother tongue, ina mo, besant! Wala kaming balak na ikay maintindihan. At huwag kang magtatagalog dito, putang ina mo! Dialekto namin yan! Bisaya! Ang ganda ng ending ni Akata rito. Talagang binaon niya. Ang ganda ng ginawa na struktura ni Akata. Tinira niya si Sixtet sa pamamagitan ng status remarks. Parang pinakita niya yung difference ng value ko bilang isang individual. Even though parehas tayong isang tao, pero yung individuality natin, parang ako Tagalog ako. Dahil sa Tagalog ako at create yung idea ng meron tinatawag kasi na na segregation, yung paghahati-hati. Na parang nandito ako sa Manila, nasa Tagalog ako, so parang mas mataas yung value ko kaysa sa'yo. Kaya nga pag dumarating yung mga Manila sa mga probinsya, parang tuwan-tuwa yung mga probinsyano, di ba? Which is napakagandang strukturang ginawa ni Akata. Kaya lang very risky kasi sumalamin lang sa isang anggulo yung pagiging Bisaya, tapos generalize na yun. So parang ang hirap ng hanapan pa ng iba pang pure na
tama na talagang unique. Kasi, I'll be honest, subconsciously, alam na ng mga ibang mga Pilipino na may ganong klaseng nangyayari. Aware tayo, kaya lang di lang natin binibigyan ng pansin. Kasi, in the long run, parang natatanggap na rin natin na, I mean, we're all Filipinos, at the end of the day. May ganyan mang nangyayari, we're still all Filipinos. May in love pa rin tayo sa mga babaeng nasa taga Cebu, taga Mindanao, taga Samar, taga Iloilo. Ganun talaga guys eh. Taga Bicol, meron talagang magagandang babae sa Cagayan, sa Sulu. Wala tayong magagawa din guys. One of these days, baka yung isa sa mga Miss Universe galing pa sa probinsya. Which is, hindi na ako magtataga doon. Tuloy natin guys. 6th threat na natin. Guys, yung mga impormasyon na binibigay ko sa inyo, gusto kong sabihin sa inyo na hindi rin yun sa akin galing. Hindi ko yun personal na opinion, personal na pananaw. Lahat ng talino na sinashare ko sa inyo, natutunan ko lang din at sinashare ko sa inyo para lang kahit pa paano lumawak yung pangunawa ninyo. At sana maging obligado kayo at maging responsable kayo sa talino na nakukuha ninyo. Diba? Kasi at the end of the day, hindi lahat ng pwede nyong pagsabihan, pag-share ng mga sinasabi ko, matatanggap kayo. At magbubunga lang yun ng debate, argumento. Diba? Tuloy natin guys. O sige na, kami na yung mga katulong. Di mo na kailangang ilantad. Kami na yung mga katulong pero kain ka munang pagpag. Binabagyo daw yung kabisayaan. Baka nga naman makatsamba. Pues ibang dilubyo tong haharapin mo, mga ngailangan kang pag-asa. Game! Game! Tulog na ata! Nung nauso yung bastagapo bano, ito ang pinakaputang inang dahilan. No doubt. No doubt. Pero imbis kayo ipaglaban, sumibat pa Cotabato, iniwan inyong hometown. Ngayon nagbabalik kasi advantage, gagamitin lang kayo sa showdown. Huwag ka maglaro para sa home court, maglaro ka para sa home crowd. Okay? Ngayon napansin ka bilang Akata. Ang ganda agad ng intro ng 6th threat. Yung ginawa ni Akata, value as a person. Ang ginawa naman ng 6th threat dito, yung parang pinersonal niya na kaagad si Akata. Magkaiba ng microscopic na pag-atake, pero makikita naman ninyo kung sino yung sa tingin ninyo mas effective para sa inyo. Sa akin, effective yung ginawa ni Akata, pero effective din yung ginawa ni 6th threat. Ngayon, sa inyo na yun, papaano sino yung mas matimbang. Sa akin, mas malinis yung ginawang intro ni 6th threat. Although masyadong mahaba at dragging lang yung intro ni Akata, pero mabigat din yung ginawa niya sa status na yun. Tuloy natin. Yeah, hooray! Pero paano yung mga naiwan ni Nico sa kahihiyan at mga nabitray? Ano mang palit mo ng pangalan, you still got a lot to pay. Tandaan mong hindi pangalan tinitignan kapag usapan resume. Gabo! First time ko dito. May chance kaya ako manalo. May konti lang, may konti. Ano? Para maganda laban. Game! Paano ba yung Akata effect? Now let's put it in perspective. Mga terminong hindi kayo pamilyar para di ganong expected. Mukha lang siyang effective kahit di naman connected. Topic puro past due, yung resulta retrospective. Okay? Anong Pag sinabing retro, ibig sabihin mga nakaraan. Tuloy natin. Walang connect yung huli. Ginaya ko lang nang malaman yung epekto. Para kunwari may nalalaman at kunwari yung dating ko. Pagkat ang kunwaring palakpakan ay nararapat lang sa kunwari na talento. Okay? Diba? Sinubukan ko lang kayo na pauwi. Ang ginawa naman dito ni 6th threat, in-establish niya naman yung difference ng fake at reality. Parang ganun. Magandang pagkakagawa din yun ni 6th threat. Medyo mahirap din hulihin yung ginagawa niya kasi kailangan talaga mahuli mo yung idea na gusto niyang ipahatid sa crowd. Try natin. Naman, o siya mapungkatan. Inosenteng isip nyo, nauutungan yan. Yung napaukagad, yun yung nautakan. Babanat ng keso may problema. Sa kabataan, lipunan, pati publiko, patay.
Nag-i-state ka lang ng obvious pero sa mata ng marunong wala kang matatangay. Obserbasyon mo ay obserbasyon din namin. Sa battle rap mo lang nakuhang i-apply. Mag-isip kayo ng vlogger na may galit sa society at natuto lang mag-rhyme. Ganong ka lang. Mukha lang kasing convincing kasi andyan silang setup na wow. Damn! Ina, kailangan mong cheerleader? Ang titindi din ng pason? Yung pa talagang ogag na may problema din sa droga, like everyday kung magsiga yun. Para yung mahinang linya ma-amplify, kailangan mong tiga-react doon, isang lulong sa substance, sa walang substance, talagang may chemical reaction. Bars. Ano ba na? Putang inang yan. Nabaril si Akata, straight to the point. Wow, pakahusay. Nakita yung difference ng creativity ni Akata at ni Sixth. Wala yung ginawa ni Sixth. Kala ko mabubuli si Sixth, pero maganda yung pinakita niya dito. Ang ganda ng pagkaka-establish at pagre-reinforce niya ng idea tungkol kay kaya pala ginamit niya mismo si Danceta. nagsisiga, di ba? Siga, tapos nagsisiga din, nag-aapoy ng parang something na yan. Paraphernalia. Tapos chemical reaction. Mahusay. Big props. Pakahusay. Very creative. Amad! Para yung mahinang linya ma-amplify, kailangan mong tiga-react doon, isang lulong sa substance, sa walang substance, talagang may chemical reaction. Ano ba naman? Mars. Husay? Feeling mo naiiba ka? Gising! Normal na tao ka lang. Magyayabang kang matalino ka, dun pa kay Badang? Di ba ikaw pa simuno ng pag 3GS squatting? Ngayon aalingaso yung panghe. Si Pistol ng Lilimos Validation, Poison sanay sa rejection, huy gago wag kami. Yun at yun din yung mga nakita naming problema kay Nico noon. Sa iba mo lang ginaganti. Okay, kinukumbinsi mo lang yung sarili mo para may karamay ka din. Buwan, doon pa sa tinuturi mong kalaban ka nakahanap ng kakampi. Di ba? Mas masaya buhay mo kamo sa kanila, di ba? Eh, ba't mo laging tinitira? Damn, G! Sintomas yan na kahit anong yabang mo ng buhay mo, hindi ka pa healthy. Sila ba yung mga squatting? Walang bahay, pero iniisip daily. Yung tinatawag ng squatter, nasa isip niya at living rent-free. Wow! Putang ina, burst na naman. Nabombahan si Nico. Ay. Yun isa rin sa pinakamahirap na risk na ginawa ni Akata eh. Yung mga talagang yung past mo talaga, maidadala mo talaga. Kaya very important na lahat ng mga desisyon na gagawin niyo sa buhay ninyo. Lahat talaga, eto guys I'll be honest, lahat ng desisyon niyo na gagawin niyo sa buhay niyo ngayong araw na to, bukas, connected yan sa future ninyo. Lahat ng katarantaduhan, kagaguhan ninyo, hahabulin kayo niyan sa future ninyo. I'll be honest with you guys. Ganun talaga guys. Hindi niya matatago. Darating at darating nga habulin kayo niyan. At yung mga past ni Akata, ni Nico, sa mga ginagawa niya, bumabalik na sa kanya. Ang tawag doon, fate, karma, destiny. Diba? Tuloy natin. Na-overcome mo yung depression, pero yung depression ni Poison, ginawa mong katatawanan. Nakabangon ka sa hirap, pero yung mga mahirap, pinagmukha mong mga talunan. Tinitira mo lang yung kanilang krisis, pero solusyon ka mo asaan, ibis magturo ka ng problema, ang ituro mo kung paano mo nalampasan. Ang bakit? Burst din yun kasi pinakita doon yung pagiging ni Nico ni Akata parang pagiging selfish niya pagdating sa solution. Ako naman pag nagbibigay naman ako ng advice libre guys. I'll be honest, mahal talaga ako maningil guys.
And hindi ko naman maitatanggi yun kasi yung pagkausap ko sa kliyente ko with combination ng lahat ng iba't ibang klase ng estilo yun eh. May hypnosis, may psychology, may NLP, may combination yun. Kaya hindi yun basta-basta yung parang, 'di ba? Kaya minsan masakit din sa akin at mahirap. Hindi ko alam kung naunawaan niyo pero napakahirap din sa akin mag-share ng talino. Dahil yung mga talino na pwede kong ibigay dito, guys, makukuha niyo lang yun pag nagbabayad kayo sa school eh. 'Di ba? So parang sa akin ang hirap magbitaw pero dahil kailangan kong i-explain yung bagay na to para mas lalo ninyong maunawaan. Naalala niyo pag nanonood kayo ng mga reaction video ko, para sinasabi nila, Sir Plan, bakit ang dami mong paliwanag kung saan-saan tayo napupunta? Kasi yung explanation ko, hindi yun basta nakabatay dito sa idea na nakikita nyo ngayon eh. May pinanggalingan yan eh. Tapos yung pinanggalingan na to, parang empty yan kung hindi ko pa bibigyan ng reinforcement na panibagong paliwanag. Hanggang sa pamunta siya pinaka-root, pinaka-ugat niya. At pag nalaman niyo yung pinaka-ugat ng idea na yun, lahat yun magsasangay, magbabranch na eh. Diba? Tuloy natin, guys. Dahil sa pagiging salbahe, pinapalangkang kanila nitong mga to, pues matuto at makinig. Temporary lang yung validation, ikaw na uuto nila tulig. Dito nyo lang kasi nararamdamang relevant sa mundo. Pero may kurot na napakasakit pag na-realize mong babalik yung mga yan sa normal nilang buhay habang ikaw malulungkot na naman uli. Paraan niya kasi yun. Eto guys, share ko lang kung ano ibig sabihin ng validation. Validation yung parang meron kayong nafe-feel na tama kayo tapos sinabi niyo yun. Tapos may tao na nag-agree sa inyo. Yun yung, regardless kung salita man, o feelings man, o action man, pag may nag-agree sa inyo, nababalidate yung feelings ninyo, napakiramdam nyo, tama kayo. Kung nasaktan kayo, tapos sinabi, nasaktan ka ba niya? Yaman yun. Para nabalidate pa rin yung feelings ninyo. Pag sinabi na maganda ba, tapos sinabi ko, nabalidate yung feelings ninyo. Yun yung validate, yung parang binigyan ng agree yung feelings na nararamdaman ninyo. Usually, minsan kasi gumagamit yung iba niyan, parang akala nila, alam na nila ibig sabihin ng meaning nun eh. Mas maganda pa rin na in-explain yung mga bagay na gano'n. Tuloy natin. Para maitago yung struggles niya sa buhay, kailangan ibang imahe yung mag-stand out. Pilit tinatago yung kalungkutan sa likod ng pagiging salbahe sa lahat. Wow! Para sa exposure, ipipilter yung imahe niya sa mga crowd. Pero exposure din ang magsisiwalat ng pangit mo na background. Ano? Kaya man lang. Sabi niya, yung exposure na yon, yung nangyayari yung laban ngayon dahil na-expose ka, yun din magsisiwalat ng past mo kasi nandito ka sa entablado kahit ano pwedeng sabihin. At dahil nandito tayo sa entablado, yung mga nakaraan mo kaya ko rin i-expose kung bakit ka nagkaaganyan. Yung gustong sabihin ng Sixth Threat doon. Yung parang i-breakdown natin tong part na to. Background ano? Tago yung kalungkutan sa likod ng pagiging salbahe sa lahat. Yan na, parang tinatago mo yung kalungkutan mo sa idea ng pagiging salbahe mo. Kasi gano'n naman talaga eh. Kung sino yung pinaka-happy, sila yung pinaka-malungkot eh. Sino yung pinaka-masiga, sila yung pinaka-sad, di ba? Kasi meron silang, miserable sila sa loob ng puso nila. Yung mga tao na nanghihit, miserable sila eh. Parang naghahanap sila na parang inaasar nila kasi meron silang sama ng loob sa puso nila at hinanakit, hindi nila ma-release. Ako guys, I'll be honest, expression ko magmura. Especially pag meron akong sakit na nararamdaman, pag nagmumura ako, nawawala siya eh. Yun yung outlet ko para malabas yung sakit na na nararamdaman ko. Pero meron tayong sakit na subconsciously na parang sa utak natin, nadamdamin natin, at physical natin, mararamdaman natin yun. Parang naghahanap tayo ng outlet para ilabas yun. 'Di ba? At yung outlet na yun na ginagawa siguro ni Akata, yung tipong pagiging salbahe niya, inaharas niya yung mga tao kasi nare-release niya yung sakit, gumagaan yung pakiramdam niya pag nagiging ganun siya. Yun yung pinaka-realidad ng buhay doon, 'di ba? Pero yung ginagawa din niya yun na bagay, yun din yung mag-expose sa kanya, especially nandito kayo sa larangan ng battle rap, nandito kayo sa taas, at meron kang kalaban, yung kalaban mo mag-expose sa tunay na ikaw. Yun yung sinasabi ng Sixth Threat. Lahat, wow! Para sa exposure, ipipilter yung imahe niya sa mga para sa exposure, para sumikat ka, i-filter mo yung tunay na ikaw. Tapos magyayabang ka, magsisiga ka, magiging salbahe ka para sumikat ka. Pero hindi mo alam, yung exposure din yung mag-i-expose sa'yo dahil nandito ka at kalaban mo ako. At yung tunay na ikaw, i-expose ko sa mga tao dahil yun yung katotohanan na meron ka. Yung background mo, yung magsasabi at magde-define kung anong klaseng tao ka. At yun napakasakit na sinabi doon ni Sixth Threat.
pero exposure din ang magsisiwalat ng pangit mo na background. Ano? Kaya manlait na go! Double meaning din yun, yung exposure din yun, magsisiwala ng pangat mo na background. Speaking of photography naman yun. Kasi sa exposure, di ba, pag nagpa-photograph, pag may expose, nakikita yung background mo, pangit. Di ba? Tuloy natin. Kaya yung iba sa picture, binablur nila yung background nila. Tuloy natin. Sabay, konti na bars. Maging salbahe, although kita yung broken mong heart. Sa iyong akat na show, ako yung closing remarks. Sa tingin ko, nakuha ni Sixth Threat yung first round kasi mas marami siyang anggulo na nakuha eh, nabigay. Although effective yung ginawa ni Akata, nakulong lang siya sa isang idea na katulong kayo, chimimay kayo. Pero sa ginawa ni Sixth Threat, ang ganda ng pag-expose niya, direkta kay Akata mismo. Ikaw. Pero kay Akata kasi, kayong mga Bisaya, which is hindi kagad maramdamang direkta dahil pang generalize yun eh. Diba? Yung ginawa ni Sixth Threat, very precise, may precision na tinatawag. Diba? Nasa needle, sa eye of the needle, kasi direktang tumatama talaga kay Akata, pinupunto para sa kanya. Kay Sixth Threat yung ginagawa ni Sixth Threat, direkto talaga kay Akata. Yung kay Akata, diba, parang mga kayo, Bisaya, generalize palagi. Which is okay din naman yun, siguro mag-work yun, kaya lang sa precision, nakuha ni Sixth Threat yung first round. Tuloy natin. Closing remark? Utang ina mo! Iniisip ko daw yung mga 3GS, malamang sila yung mga nakalaban ko. Okay. At gusto mong i-share ko kung paano ko nalagpasan? Gago! Malin mo lang sarili mo. Madali lang. Hindi ko alam pero hindi ko re-required ang mahalin nyo. Kasi ano yan eh, satanism kasi yan guys eh. Ang love yourself ay isang form of satanism. Ako kasi may idea, may psychology, pero always ginagamit ko yung Bible bilang isang basis ng psychology ko, na inaral ko. Kasi pag tinanong ko kayo, sino bang unang-unang nag-self-love? Sino bang creature ang unang-unang nag-self-love kaya siya bumagsak? Eh di ba si Satanas, si Satan, di ba? Si Lucifer, self-love, mahal na mahal niya yung sarili niya, nasa tingin niya mas better siya kay God. So ngayon, asan siya ngayon? Nasa impyerno, di ba? Nakakulong. Ang self-love, guys, hindi yan required. Meron lang self-care. Tandaan nyo sa utak nyo self-care. Ingatan nyo yung sarili niyo, alagaan niyo yung sarili niyo. Pero yung self-love, pinopromote yan dito sa Hollywood eh. Kasi ang idea dito, individualism. Sa inyo, walang ganyan. Hindi yun parte ng kultura ninyo. Uulitin ko ulit, hindi yun parte ng kultura ninyo. Ang kulturang Pilipino, pamilya. Diba? Ganun. Walang self-love dyan. Dito sa amin, pwede. Kasi individualistic kami rito. Capitalism kami dito eh. Diba? Kasi kami rito, pag magkukuha kami ng partner o kaibigan dito, ano bang mapoprovide mo para sa akin? Parang ganun, diba? Ano bang kasi kung alam ko na magkakasama tayo, tapos papahirapan mo lang ako, kaya gagastusan lang kita, I'd rather cut you off. Diba? Kasi kailangan ano bang benefits mo? Diba? Na tinuturuan ng mga tao rito maging individual. 18 years old pa lang ang tao rito, pinapalayas na. Sa Pilipinas, hindi. 30 ka na. Diyan ka pa rin sa magulang mo, di ba? Oh. Ang pagmamahal, guys, binibigay yan eh. Hindi yan para sa sarili mo. Maling idea yon. Hindi yan para sa sarili mo. Yung self-love na yan, hindi yan para sa'yo. Sinasabing self-love, hindi naman yun, wala namang term na ganun eh. Hindi ko alam sino nag-invento niyan. Dito yan sa Hollywood eh. Mga satanista kasi dito sa Hollywood, guys. I'm sorry. Dito sa Hollywood, guys. Kahit yung mga rapper dito, alam nyo ba kung ba't nagtatattoo sila? Kasi nakipag-sex sila sa mga producer dito eh. Ginagawa rin sa Korea, di ba? Kaya nagtatattoo sila, gusto nilang ma-maintain yung masculinity nila. Pero it's too late. Bakit kamo? Kasi tinira na sila rito ng mga ano eh. Di ba? May DD na nga dito, na DD na sila, di ba? Imbes na, tawag na nila, no DD. No homo, no DD na rin, di ba? Kasi ganun sila rito, guys. To be able, kasi mag-i-invest sila ng pera sa'yo eh. Pero bago ako mag-invest sa'yo, kung gaano ka gangster na rapper, just suck my dick. Patunayan mo, 'di ba? Tapos i-video namin para, 'di ba? Baliktarin mo ako, may video ito, kahihiyan mo 'to, 'di ba? Ganun yun, guys. Eh. Tapos dito, bakit ang mga gangster dito, mga gangster rap dito pinopromote? Ito expose ko na sa inyo, guys, 'to. Nasabi ko na naman 'to dati pero expose ko pa rin.
Bakit pinopromote dito yung mga gangster rap, yung mga violence, mga ganyan-ganyan? Bakit? Kasi yung mga jail dito, mga kulungan, pribado yun, guys. The more na marami nakakulong na inmate, the more na malaki yung pondo na nakuha nila sa gobyerno. Hindi yan government, guys. Pribado yun. Yung mga jail dito, mga kulungan. Mas gusto nila na mag-promote sila ng violence, mag-promote sila, kasi may bail bond. Diba? Oh. Kumikita, may sistema. Diba? Yung mismong jail, yung kulungan, may symbiotic relationship na nangyayari doon. 'Di ba? Merong nangyayari doon sa loob ng mismo. 'Di ba? Ganon dito, guys. Mag-spend lang kayo ng 10 minutes sa Google, makikita niyo na 'yun lahat. 'Di ba? Makikita niyo na, may WikiLeaks pa. WikiLeaks. 'Di ba? Makikita niyo 'yun, guys. Pero sinasabi ko, balik tayo sa self-love. Kailangan mo magmahal. To be able to receive love, kailangan mo magmahal. 'Di ba? Kasi ang pagmamahal mo sa iba, hindi yun nauubos eh. 'Di ba? Si Kristo walang pagmamahal sa sarili niya yun eh. Binigay niya sa ating lahat. Ang Diyos hindi niya mahal ang sarili niya. Binigay niya sa atin. 'Di ba? Ganon din kayo dapat. Mahalin mo yung kapwa mo, sinabi nga, love God more than anything else. Ibigin niyo ang Diyos ng higit sa lahat. 'Di ba? Ibigin niyo ang unang-una palagi sabihin, ibigin niyo yung kapitbahay ninyo. 'Di ba? 'Di ba? Yun eh. Nasa 10 Commandments man. Even though yung 10 Commandments na yun, hindi na yun para sa atin. Para na yung sa mga Israelitas. Hindi yun para sa atin. Kasi sa New Testament, mas maraming batas dun eh. Mas maraming batas ang binigay ni Kristo. Sa Old Testament, sa 10 lang eh. Nahirapan pa nga silang sundin eh. Sa New Testament pa kaya, napakadaming batas dun na sinabi ni Kristo. Ang hirap nun. Diba? Kaya sinasabi ng mga ganyan, isipin nyo lang palagi, self-love. Self-care siguro, tama pa yun. Diba? Kasi dito pinopromote ang self-love kasi gusto nila maging satanista yung mga tao dito. Kasi sino ba, lagi nyo ang isipin yun bago kayo mag-self-love. Isipin niyo kung sinong unang-unang creature na nag-self-love. Si Satanas yun, si Lucifer. Diba? Yun. Tapos yun yung ma-realize na wala kayong makakuhang tunay na pagmamahal pag hindi kayo nagmamahal. Mahalin nyo yung tao na kapaligid sa inyo at babalik sa inyo yung pagmamahal na karapat-dapat para sa inyo. Yun yung katotohanan doon. Kaya wag kayo magsiga-siga, wag kayo magpagangster-gangster, magmahal kayo. At yung hinahanap ninyong pagmamahal, yung emptiness sa puso ninyo, makukuha niyo sa ibang tao. Makita niyo, bigla niyo na lang mararamdaman, oh shit, tama si Sir Plan. Ang kailangan mo lang, tumulong, magmahal, tumakount. Sa cellphone niyo guys, may 2 numero doon na magpapabago ng buhay ninyo. May 2 numero, may 1 numero doon na mamahalin ka ng tapat. Ang kailangan mo lang, kontakin. Pag na-contact mo na yun, ibuhos mo lahat doon. Huwag ka magtira. 'Di ba? Kahit masaktan, huwag ka hayaan mo lang. Magmahal ka na magmahal. Hindi ka naman mauubusan eh. Sasabihin ng iba, pagod na ako. Hindi ko na kaya, wala na ako. Hindi. Meron pa yan sa idin mo. Kasi kailangan mo magpatuloy na magmahal kasi darating yun para sa'yo. May magmamahal sa'yo, pabalik. Kailangan mo lang ng konting tiis. Kasi sinasabi nga ng iba, may kasabihan nga tayo, nakikinig ang Diyos. Hindi natutulog ang Diyos, naririnig at nakikita niya lahat ng ginagawa natin. Tuloy natin, guys. Ang lampasan ng depression, konting mahalin mo lang sarili mo. Madali lang lampasan ng depression. Konting iyot, konting drugs, mawawala din yan. Dinamay mo pa yung pag-a-addict ni Lance? Yak! Para namang wala kang kaibigan na sak. Okay! Wow. Ayoko na sanang sabihin to, pero kakasimula pa lang ng PSP, ang dami na agad issues. Kaya sige, ulong ka mo! Taas kamay ng lahat ng naniniwalang mongoloid si Phoebus. Taas kamay! Tangin na di kayo naniniwala? Mongoloid yan! Hindi! Ano ba yung mga sinabi mo? Maduming background, di tinitignan yung pangalan sa resume. Gago! Di ko kailangan magpasa ng resume! Di ko kailangan magtrabaho! Dahil ako mismo ang negosyo! Arawan, bitch! Putang ina mong Bisaya ka! Tangin ng Bisaya to. Salat sa dunong mahina! Pangkatulong, alila, kaya nung narinig mo yung bonus, dali-dali ka, sumama kay Phoebus at tiniman si Enigma. Another is a buhay job na tumalikod kay Ari. Ang susunod sa yapak nila Jay Black at Patrick,
O susunod ka na Sixth Threat bilang former employee of the year na gagawing taga-benta ng ticket. Gag. Oo. Bird brain parang si Tukel. Preferred prey ng illegal recruiter. Oh, you get paid kaso pang loser. Uuwing dead made at ako yung abuser. Wow. Napasukan mong amoy si cold-blooded killer. Di ubra kahit pa yung panay is known na teacher. Sa Davao kayo'y mga yawang cold product na i-deliver. Mala ice bisakol. OFW sa freezer. Wow. Putang ina. Sobrang cold. Putang ina, bigat nun ah. Shit, nakabaril si Sixth Threat dun sa ulo. Ginamit niya yung idea na parang makakatulong tapos merong makakahanap na yung mga nangyayari sa mga Dubai, sa mga Middle East na mga chimimay na mga Bisaya na tas aabusuhin ng re-rape na. Dami ko napanood niyan guys, nire-rape siya ng amo niya habang kausap niya yung asawa niya, pati nanonood yung mga anak niya. O kaya naman, bububugin siya ng amo niya, tapos sa kanya, pagbugbog sa kanya ng amo niya, kaya papatayin siya, tapos uuwi na lang sa Pilipinas, bangkay na. Diba? Disappoint yung mga ganun. Karamihan ng mga Pilipina pa, gustong-gusto sa mga, ewan kaya, kung nakikinig sa akin yung mga Pilipina na nasa Middle East, magkaroon kayo ng konting hiya. Pinapatulan nila yung mga Indiano, mga Arabo, na ang babaho, tapos, parang laging idea ng mga Pilipina na parang hindi ko naman nila lahat pero isipin niyo palagi, nandiyan kayo, isipin niyo palagi, magkaroon kayo ng konting kahihiyan. Na parang basta magsasalba lang daw sa kanila sa kahirapan, makaalis lang daw sa amo nila. Wala talaga sa idea ng mga kababaihan yung konting pagtitiis at pagtsatsaga. Hindi talaga kayo sanay sa rejection, hindi kayo sanay sa hirap. Always men can handle all those kind of stuff, you know. Kaya napakahirap talaga eh. Parang ito mo, makakamit lang na kung sino-sino. Ang dami ko na nababalitaan dyan sa Dubai, ewan ko sa Saudi, mga Pilipino, nagkita-kita, nagpaparaos na lang. Totoo yan, guys. Mayroon tayong source na talagang, alagaan ninyo yung sarili ninyo, guys. Alagaan ninyo. Magpapait na lang sa Arabo kasi may pera daw, papadala. Guys, mahiya kayong ganun. Tuloy natin. Parang kayo ng ex mong chimay, iniwang ka daw kasi amoy puke na iyong dighay. Iniiyot mo kahit sino, iyong uteng pamigay. Saan galing tong info? Si Sak mismo nagbigay. Tanginang to. Akala ko pa naman, kaya pala si Tito Badang nagawa mo unawain. Kala ko pa naman good boy si Bluebird Floy, yung pala manyak din. Yan ba natututunan mo kay Andrew Tate? Mang Banyo Queen, Mang Margarine, sabay yung puke lalagyan ng submarine. Bars, ang ganda ng pagkaagawa niya dun ah. Shoutout nga kay Kuya Drew. Pero ang ginamit niya Andrew Tate. Si Andrew Tate, iconic din yun eh, kasi siya yung nagsusulong ng masculinity rito sa Western society, which is wala na kaming ganun, guys. Ang hirap na. Kasi nagde-decline na lahat dito eh. Kasi masyado nang sensitive yung mga tao. Ang ganda ng pagkakagawa ni Akata doon. Hindi naman pag-i-insult yung ginawa niya, pero kasi ang ganda ng pagkaka-blur Andrew Tate, pero ginamit niya na-promote niya pa yung kanta ni Kuya Drew. Just napakagaling. Very creative yung pagkakagawa ni Akata ron. Good Nga mo job. kay Andrew Tate, Mang Banyo Queen, Mang Margarine, sabay yung puke lalagyan ng submarine. Wow, Bars, tindi. Di ka naman ganyan dati, pero di na ako magtataka pa kung bakit. Big props din na sa Donggalo Records. Hopefully, hindi maging issue yan. Try natin. Di ka naman ganyan dati, pero di na ako magtataka pa kung bakit. Pinili mo... Kasi, an example lang naman yun ni Akata, hindi niya naman minig yan eh. Parang, yun lang ba yung natututunan mo kaya?
Wala naman kasing ganun talagang nangyari. Bala nag-create lang siya ng story. Tuloy natin. Nakakadiring uri ng pamumuhay at diyan ka na ate, pero di na ako magtataka pa kung bakit. Pinili mo nakakadiring uri ng pamumuhay at diyan ka na akit. Naiintindihan kung gusto mo lang lumigaya 6th Street at nakinig ka sa amo mo at ikay humanap ng pangit. Tangina, kulang na nga sa buwan yung anak mo, pinagkaita mo pa ng mga araw na makasama ka. Para saan pang naging isa buhay king ina to kung wala naman palang kwentang ama. At maliban doon, nalaman ko pa na bilang kaibigan nalaman ko pa na ikay X din bilang kaibigan. Kasi si Sak na mamahuna, di mo man lang sinasabihan. Ang ilan kong baho, kaya nakakapunyeta eh. Nakakadismaya na masyado na makita na di lang pala ako dito yung desperado. Okay nang makita si Sak na tinutulugan ng mga tao. Kesa makita siya ditong batak na pinag-a-addict nyo, matawag lang na preparado. Ay, nakakadiring tignan! Ang lalakas nyong mag-burst! Nakakatakot! Pero mas maayos mga buhay namin nila Sinyo at Shernan. Sa buhay, champ, pero ba't parang walang value? Parang pang Argentina pa rin habang si Akatanay naka-Wagyu. Sa Cebu, iniwan ko tong mga gago. Lumipat lang ng liga pero yung hygiene di nagbago. Halo-halong skin disease. Mga lalaking nagsisiksikan sa iisang kwarto. At take note, salo-salo sa iisang banyo. Mga dugyo! Tangina, adire! Di ka ba nag-iisip punyeta ka? Na dito sa ginagalawan nating industriya, magkakaiba ang bayad sa writer, direktor, artista. Tama? So kung ginagawa natin yung tatlong trabaho ngayon ng mag-isa, deserve talaga natin bayaran ng triple yung kita. O, alam mo na ha? Nandito kami para perahan ka. Wala kami pa sa tournament kasi wala naman na tong kredibilidad. Simula nung binito mo yung kay Mot at J Black, wala na lahat. For real! Facts naman yun. Isa tong matinding clown show ng mga sellout rappers like us. Flip top pa rin number 1. Kaso, wala si Akata sa palabas. Okay. Break tayo siya. Ang ina mo. Ano ba yung mga sinabi mo kanina para makapag-rebel pa ako? Akata effect. Ayaw mo yun? Gago ka! Wala bang epekto sa'yo yun? Nabayaran ka ba ni Arik ng binabayad ni Pibus dito ngayon? Tangina, di ka binayaran ng ganun. Yung 100k na pinagtrabahuan mo ng isang taon, yun lang yun. Pero per battle, malamang 20k ka lang dun. Hindi? Magkano pala? Mga 6 digits? Putang ina, kinaya ni Arik yun? Yun to na! Saan mo lang sponsor yun? Nabenta na ba niya kay Toyo yung flip top? Hindi mo na alam. Ba't di na ba kasi kayo nakita? Nagtampo si Arik. Oo, ako rin eh. Chinat ako nun eh. Sabi niya, mas tanga pa daw ako sa dating ako. Nag-reply ako, haha. Tangin ang battle rap to eh. Tangin na kasi, nilagay kami sa dulo eh. Di sana mas masaya. Tulog na yung mga tao, dumayo mo lang pinasampa si Akata. Tanga ka talaga. Sino ka na dito? Sergio, Pading. Si Ricky, mukhang avatar. Si Sak, mabaho. Si Sakin, Muslim. Si Mix, mataba. Si Kairam, magaling mag-basketball. Smagas. Welcome sa Gapo, tangin ninyo. Magandang ending ni Akata. Gaganagat si Akata. Which is, na-maximize ni Akata yung pagpopromote niya sa mga tao. Yung pang-aasar niya ganun, simple lang pero
Napopromote niya yung mga artist na nandyan. Kasi may mga nanonood, kasi hindi mo naman bibigyan ng focus yun. Nandiyan pala si Smuggles. Nandiyan pala si Kiram, si Zaki, si Sak, si Nikki. Si Nikki, nagugustuhan ko na rin ito. Napanood ko yung laban niya, mahusay din. Tuloy natin. Second round. Ay, Sixth nako. Kahit tirahin mo yung Donggalo, hindi ako masasaktan kasi alam naman natin. Donggalo fan ka din. Sinabi mo na yon sa mga interview, mamen. Tandaan mo, ang tunay na baliw, hindi nagsisinungaling. Ang ina, di ba? Holy Brad. Tiba-tiba nga daw yung big joke, tatagli 5 piso mo, kakakanta mo ng Stupid Love. Tinira. Leo, Nikki, Sak, kung sino pa mga putang ina tinitira, no? Di ba't hindi ako? Itong sinikong Banban. Tinututukan ka ng tinador, huwag kang lumingon kung san-san! Total, tinitira ka, Pibus, sali nga. Salit lang. Dito. Sali. Tirahin na natin to, dito naman eh. Tama. Tungkol doon sa huling battle ko, ba't yung ibang mga laban, maraming reels na ginawa sa akin, isa lang, tas puro highlights pa ni K-Ram? Ano, walang rhyme to, I'll just straight up asking, bro. Wala, okay lang. Pati yung camera angle sa malayo, inalis Awkward para di yun, makita. Na-awkward din ako dun kasi in-expose niya si Phoebus eh. Ito, I'll just straight up asking, bro. Wala, Inano niya, butsang na-expose ni Six Threat si Phoebus. Pinot niya on the spot. okay lang. Pati yung Ang lakas ng ginawa ng Six Threat dun. Baga, pinot niya on the spot. Lika rito. Ano ka ta? Hot seat ka ngayon. Ginanon ni Six Threat si Phoebus. Kaya medyo awkward yun kasi kahit pa paano na si Phoebus. Na siya na, parang na-stun. Kailangan mo ng balls para gawin yun. Six Threat may balls talaga. Tingnan natin. Pati yung camera angle sa malayo, inalis para di makita reaksyon ng mga tao sa likod. Kahit yung poster dito, binaliktad yung pangalan namin. Pagmukain lang ako na underdog. Why oh why? Utos ba yan ng mga bumubulong sa'yo para lang ako'y ipatalo bay? Kung yun yung business plan, hell, I don't mind. Pero mag-i-invest na nga lang kayo doon pa talaga sa taong may problema sa ROI. Round 2 game? Game! Nagmamaskara siya sa round 3. Sinusuot niya yon pag oras ng manarantado ng malala. Kung talagang salbahe ka, mag-angas ka nang hindi nagtatabo sa ibang muka. Magpapakademonyo, makukonsensya lang pala. Tas bonus pa yung hindi ka makalata pag tumititig ka sa suso ng mga model sa baba. Therapy session. Malaman lamang kung maninilip lang pala yung intention ng puto. Diba? Pero dahil sa maskara na yon, sige nga, hiniling mong mamatay yung lola ni Righteous One, tas after 1 buwan, nagkatotoo. Ano pakiramdam? Tama ba? Tingin mo ang cool nun, boy? Tama ba na sumunod mong laban, pinagyabang mong nagkatotoo nga just to prove your point? Ang kulit lang eh. Kasi lola niya din yung nagpalaki sa kanya, so asa ng sense. Bumaliktad sa gabay ng lola, lalo lang lumala yung shit. Sana mag-gets na oo, granted, my grandma, pero yung grandson of a bitch, tang ina mo. Wow. Hindi mo pwedeng idahilang lumaki kang walang magulang. Ang galing. Nag-review talaga si Six Threat. Ginamit niya yung angulo ng pangwawalang hiya ni Akata para ibalik sa kanya yung idea na yun. Para magkaroon ng dungis yung pangalan ni Akata at yung pagkatao niya. Napakahusay na manipulation na control niya na doon. Six Threat. May isip Information control, manipulation. Manipulation ng information. Ginawa ni Six Threat. nakakakita. Sa laban niya kay Sir Deo, papit daw yung mga teacher, yung kanyang binibida, pati sundalo tinitira. Pues magulang ko, teacher at sundalo, ngayon mo ilabas yung pagkasiga. May gabay ng isang guro at sundalo mas mabisa pag may magulang na nagturo ng tamang disiplina. Okay. Pero iniwan ka nga pala ng iyong tatay. So it must be sad
Kasi mas inaantay niya yung ROI kaysa sa kanyang daddy. That's so bad. Huwag mo nang antayin yung ROI cause daddy coming back. Pero bukod sa kanyang tatay, nag-abroad din yung kanyang nanay. Gaging tindi. So ang mandamay ng pamilya ng kalaban, yun ang kanyang ganti. Punong-puno ka ng galit sa ibang family, G, porket hindi mo mapuno yung mga picture sa inyong family tree. Wow, bars, na-appreciate ni Akata yun. Kasi nag-gets niya kagad yung gustong idea dito ni Sixth Street eh. Nagbago yung tayo niya rito, tignan mo rito sa idea. Hindi. So ang mandamay ng pamilya ng kalaban, yun ang kanyang ganti. Punong-puno ka ng galit sa ibang Yan nakita ni Akata yung destiny ng punchline ni Sixth Street. Nagbago siya ng anya. Okay, nagets ko. Talino rin si Akata talaga. Nahusay. Ganyan talaga pag artist to artist, magagets mo na rin talaga eh. Kung ano yung darating na punchline. Napakahusay. Family G, porket hindi mo mapuno yung mga picture sa inyong family tree. Bars. Putang ina niya, nasa pool si Akata. Tang ina niya, another punchline na naman na masakit mula kay Sixth Street. Personal ng pag-aagawa, maganda yung ginawa ni Akata, may laban siya dun eh. Yung pinaka-highlights niya, ginamit niya si Andrew Tate dun sa idea na yun. Pero pag sunod-sunod yung punchline na ginagawa ni Sixth Street, unti-unting natatabunan yun eh, di ba? Yung quality na meron ka, pero may quality at quantity to, parang, di ba? Hindi man ganun ka-highlights, pero sa sobrang dami din, natatabunan niya yung binigay ni Akata. I can give the second round kay Akata, pero kung ganyan at ganyan yung binibigay ni Sixth Street, mahirap na yun. Tuloy natin. Landslide. Kaya inadapt na lang yung karakter ni Joker. Malahit ledger daw kanya. Dala ng isang pagiging loner, yung hate damang-dama. Malungkot yung family circle, iniinda mo pa pagkat literal na walang mapupuntahang corner pag naiiyak ka na. Bars na naman, ano yun, wala ka mapupunta ang corner pag naiiyak ka na. Ganun. Kasi pag naiiyak ka, naghahanap ka ng sulok kung saan ka pwedeng umiyak eh. Mahusay. Buti na lang talaga may Akata perfume. Yun ang business mo na tunay. Para kahit paano maramdaman mong nagme-make sense ka sa buhay. Bars na naman, putang ano yun. Makes sense. Nabal na naman si makes sense yung ano eh makes sense yung parang yung scent kasi yung idea ng scent yung parang amoy kasi yun eh. May scent, 'di ba? Makes sense ka sa buhay. Pero make sense tapos yung katunog niya make sense, parang may gumagawa ka ng scent, 'di ba? Yung pag ang taga-English kasi ng pang-amoy parang may scent. O it's a good scent. S-C-E-N-T ganun. Tuloy natin. Husay talaga yung pagagawa. Kaya damay pamilya pa. Yung karma nagiging evident. Therapy session pwede rin. Hanap mo gamot sa depresyon, bitch, tanggapin mo to at taste of your own medicine. Kaya ano, Phoebus? Tulungan itong manok nyo makarecover. Cause there's levels to the shit, dog. Laging timeless yung obra kong ino-offer. Saglit na trending ka lang, dude. Kabilang na ako sa mga goats, sir. Isang temporary views versus all-time performer. Bars na naman yun. Yung panghuling ginagamit niyang closing ngayon. Yung status niya pagdating sa battle rap scene. Sa scenery na to, lahat ng ginagawa ko timeless. Habang ikaw, simula ng umpisa, nag-fail ka, isa kang malaking failure. Tapos ngayon ka pala nagkakaroon ng views, nagkakaroon ng value. Ibig sabihin, ang tagal mo bago magkaroon ng maayos na pangalan. Samantalang ako, dati pa lang, lahat ng ginagawa ko, may ano na, may plaka na. Kada salba ko, sampa ko sa stage, meron ako napapatunayan. Habang ikaw, simula parang, tuloy natin. Kasi premature kasi yung pagsalin ni Akata din dati talaga eh. Tuloy natin. Pero tama na kumparahan, gets naman yung layo ng diferensya. Sunod na lang natin pag-usapan kung saan tayo nagkakapareha.
Ay, naku, maganda sana yung ginawa ni Akata. Bibigay ko sana yung second round kay Akata dahil doon sa ginamit niyang reference kay Kuya Drew. Tapos, yung nakalimutan ko na yung ibang mga sinabi niya dahil mas maraming siksik na linya at punch niya sa 6th Street na ginawa. So, but I'll be honest, kung meron lang talagang hindi nasabi si 6th Street, naging boring siya, I would give it to Akata, pero maganda talaga yung padamihan din talaga ng punchline talaga eh. Makikita niyo naman talaga yung difference ng pag-atake talaga. Meron talagang precision, on point. At saka nakuha niya ni 6th Street yung second round. Sayang din yan. Gusto ko sana bigay yung second round kay Akata para kahit papaano may laban eh. Pero na landslide siya dito. Third round tayo, tingnan natin. Pareha sa pagiging buraot sa mga liga. First round, second round, bigay ko na kay 6th Street. Sayang. Kasi ayaw kong sabihin ninyo na bias ako guys eh. Meron talagang pinakita si Akata na maganda sa second round. Kaya lang I think it's not enough. Talaga may suntok talaga si 6th Street na may kalidad din talaga. Pero hindi ko pwedeng i-disregard yung idea ng Andrew Tate eh. Magandang pagkaagawa din talaga. Tuloy na. Dinis mo pa yung pamilya ko, putang ina mo. Kakamatay lang ng tatay ko. Yung tatay mo, ilang taon nang patay? 2. Condolence, Brad. Yung sa akin, okay lang eh. So, ayun nga. Ganon talaga yun eh. Pag psychologist ka na talaga, mamatayan ka man ng pamilya, kahit anong mangyari, okay na lang eh. The reason behind it is because yung idea ng life, ganon talaga. Meron kasi tinatawag na law of thermodynamics eh. Yung parang symbiotic relationship din to eh. Parang yung tubig, pag natutuyo, ibig sabihin, nag-evaporate. Hindi tayo namamatay, nagbabago lang tayo. Kumbaga, yun yung sinasabi ko palagi, 'di ba? Isa lang yung permanente sa mundong to kundi pagbabago. So ibig sabihin, ang gusto kong sabihin dito, pag namatay yung isang tao, hindi tayo completely nawawala o nadidissolve. Nagiging panibagong uri tayo ng elemento. Nagde-evaporate tayo, nade-decompose tayo, nagiging panibago tayong uri ng elemento. Yung iba pa nga, nagiging uod muna, nade-decompose, nagiging, parang gano'n. Nag-iiba lang tayo, nagiging espiritu, mga gano'n. Tuloy natin, guys. Ano yung mga sinabi mo ulit? Bakit makalipat ako? Sige, okay na. Before we all go home, 6, you need to suffer Akata-induced depression while just appreciating the art. Akata Live Therapy Session! Ito na yung exciting part. Pagkat malaki ang impact sa utak ng mga nakakasama at kung saan ka na nakalugar. Kaya tell me who your friends are and I'll tell you who you are. DDS? Donggalo? Tangina double negative! DDS ka na, donggalo ka pa? Kailangan mo nga ng therapy. Nag-abroad na't lahat, di pa rin sinuwerte. Bumalik battle rap na pambayad kuryente. Namatay lang iyong dad, agad-agad kang natorete. Father figure naghanap, kasawi ang palad na hagilap, Andrew E. at Duterte. Keep them in your mind, buhay mo lalaylay. Tiyak na savings decline habang si Akata sa bagong auto sasakay. Dinitis mo yung ROI. Gago, you'll be left behind parang parking boy lang sa magsaysay. DDS ka, boy. Pagkahunghang di na moderate. Kung yung tokhang ginawa mong itolerate, sarap mong tokhangin sabay mga laman loob idodonate para lang higupin ang lasing sa mangkok ng Goto Gate. Okay. For gapo ears only. Ha! Malaki ang pagpaslang with matching tanim droga sa parak na hibang at halang sa pagkabig ng kota o titimbuang lahat sa pagtambang kahit adik lang sa Dota parang laksama na Joshua. Kaya, ang sabi mo, kailangan magtago sa maskara? Gago! Kung tumiklop sa inyo si Lanceta, ibahin mo si Akata. Pagkat oo, kaya ko itong sabihin ng walang maskara mula sa puso ko, Duterte, pusang ina ka talaga!
Buti pa yung mga pinapatay mo, malaya nang nakalutang. Yung mga Pinoy na buhay, nilubog mo sa 13 trillion na utang. Utangin na naman! Depet pa talaga napili nyo sa alin at gatasan? Yung mga teacher tuloy tulad ng nanay mo napapalive na para walang pinag-aralan. Tingin mo wala ka doon kinalaman? Wow. Bukang bibig mo DDS, suportado mo yung gahaban. Bilyon-bilyon na wala para sa edukasyon ng ganun lamang. Ngayon, di na imposibleng mangyaring maging badangan taong bayan. At speaking of badang, last battle mo, ikay badang defender. Talagang DDS for life. Sumakto pang sa lugar nyo yung kulto ni Kubuloy na kadepende. Kaya talaga namang alright. Kala ko ba mind your own business? Eh ba't sa mga issue sumisisid ka pa't numunose-dive? Sa paggamit ng dalawang tenga, lumitaw lang pagkachismoso para pakinggan mo kayong both sides. Ganun lang yun. Anong kampyon? Chismoso ka, tarantado! Yan ba napapala mo kakasama sa mga donggalo? Ang galing ng pagkaagawa ni Akata doon kasi nag-observe talaga siya na yung paggamit ng both sides para marinig. Ibig sabihin chismoso ka, nagamit pa ni Akata yun. Pakahusay. Yan ba napapala mo kakasama sa mga donggalo? Ginamit niya naman yung donggalo ngayon. Kampiyon ka pang hayop ka. Guys, ginagamit lang ni Akata yung donggalo para sa sa sulat niya. Pero I'm not sure kung minimin yan kasi si Kuya Drew successful talaga siya eh. Wala na rin naman masama kung gamitin niya si Kuya Drew bilang isang father figure kasi mas maganda talaga yung role model mo successful din. Kasi kaysa makinig ka sa mga magagaling daw mag-advise pero pulubi naman at walang karera. Diba? Ano ba? Makikinig ka ba sa taong successful o makikinig ka sa taong walang pera? Doon na lang tayo mag-isip. Tignan natin, doon na lang natin ipagkumpara. Siyempre, makikinig ka. Kaya sinasabi ko palagi, kung makikinig ba ako sa'yo, magiging katulad ba kita? Kasi useless ka eh. Loser ka. Wala kang diba? Wala kang trabaho. Wala kang kotse. Diba? Wala kang motor. Tapos tambay ka lang. Makikinig ba ako sa'yo o makikinig ka kay Kuya Drew? Yun, successful. May concert pa. May concert nga pala si Kuya Drew sa December. Panoorin niyo. Na-promote ko pa si Kuya Drew. Tuloy natin. Magpapakatuta ka lang pala sa mga aso? Ano tinatahol nyo? Gago! Yung pinapauso nyong rap game, pagsasayang ng laway. At ang iingay nyo daw, putang ina nyo! Pinapasabi ng mga kapitbahay. Nananahimik yung mga artist, bigla nyong ididis. Di nyo naman kilala ng personal, pero may personal kayong inis. Halata tuloy na kayo'y malulungkot. Guys, I'll be honest ito para sa akin, ito yung sarili kong pananaw dyan Yung mga literal na donggalo members talaga, wala silang sinasabi. Tahimik silang kumakayod, at tahimik silang mga nagpe-perform, gumagawa ng kanta. Wala silang pinapangalanan. Pero yung mga tao na nakikidonggalo, nakikiganito, nakikisawsaw sa pangalan ng donggalo, I'm not gonna mention their name, pero ang dami nila, nakakabwisit sila. Sa totoo lang, yung mga gumagamit sa pangalan ng donggalo, makikita ko yan sa Bigo, sa Popo, putang na, kaya hindi naman sila donggalo na literal, pero ginagamit na yung pangalan mismo ng donggalo. Tapos makikisawsaw, makikialam, makikipagkaibigan sa mga lehitimong donggalo. Diba? Para lang kahit papaano ma-validate yung pagiging dongga-donggaluhan nila. Tapos sila yung atake sa mga tao na hindi naman wala naman talagang atraso sa donggalo. Tapos ginagawa nila ng issue. Yung mga tao na yun yung sumisira sa pangalan ng donggalo. Even yung mga fans mismo. Kasi yung may mga matatalino talagang fans yung mga donggalo na nagsasabi mismo, yung mga fans na iba dyan talaga retarded. And I'll be honest, kahit ako diba nakikita ko yun pero I'm just gonna let it go kasi nakikita ko naman yung mga lehitimong artist ng donggalo, tahimik talaga sila. May sarili silang karera, may sarili silang gig, may sarili silang ginagawa para sa sarili nila na hindi sila nakaka-perwisyo ng tao. Pag inaabala sila, binabasto sila, umaatake talaga sila kasi kailangan nilang depensahan yung pangalan nila
'Di ba? Kailangan nilang depensahan yung bakuran nila, yung sarili nilang pangalan na in-establish, 'di ba? Kung yung pangalan mo ba babastusin lang na kung sino-sino, okay ba sa iyo 'yun? Actually, hindi, especially pag wala kang ginagawang masama. Pero syempre, yung mga lihitimo, sinasabi ko, meron silang sariling galaw. Pero yung mga nakikidunggalo talaga, wala tayong control doon eh, kahit sa mga fans. Ito, pasintabi sa mga nakikidunggalo, mga nakikisawsaw sa pangalan ng dunggalo, ganyan sila. At iba rin mga fans, kahit hindi naman siya kilalang dunggalo eh. Minsan pa nga, ginagamit pa nila yung mga lihitimong dunggalo na pagkaibigan sila para lang mabigyan sila ng idea na imaginary acceptance, na approval. O sige, parang dunggalo ka na kahit wala namang sinabi. Pero dahil kaibigan mo yung lihitimong dunggalo na yun, para meron ka ng kakayanan, para akala nila meron na silang idea o imaginary na approval na bagdis sa pangalan ng dunggalo. Hindi naman kayo binigyan ng pahintulot pag didis kayo. 'Di ba? Kung sino-sino inaatake ninyo. Meron bang sabi yun nung nakakataas sa dunggalo? Kasi meron silang chain of command eh. Sa dunggalo may chain of command doon. 'Di ba? Magka-issue nga doon eh. Meron, dadaan yun sa pinakamataas. Hindi yung basta-basta, this nyo, walang ganun na nangyayari guys. Pinag-uusapan talaga yun. Pag sinabi ni Kuya Drew, huwag kayong magsalita, ganun yung gagawin nila. Kasi may mga talino yan eh. Mga nakapagtapos ng pag-aaral yung mga yan. Hindi sila basta-basta mag-aaral na lang, 'di ba? Kaya ganun yun. And I'm sad to say, and I'm very sorry, may ganun talaga. May mga fans. At di naman lingid sa kaalaman, hindi lang dunggalo yung may ganun. Kahit si Looney may ganun din eh. Meron siya mga fans na nakikigera para sa kanya. Di ba? Si Smaglas, ang Chakra, ang Republican. Ganun din. Di ba? Meron din, lahat yan meron guys. I'll be honest with you. Kahit yung yung tawag ito, yung 187 Mobstars, kahit si Glock 9, meron silang mga alipores, mga fans na nakikidigma para sa kanila. Hindi lang dunggalo ang may ganun, guys. Wag niyo sanang ikulong yung sarili niyo sa idea na ganun ba ang tinuturo ng dunggalo? Bakit ba nakikitahol yung mga dunggalo? Bakit ganyan yung mga dunggalo? Hindi ganun, guys eh. Para angkited ng idea na yon. Pero ito sinasabi ko lang guys nilalayo ko lang sa idea na ginagamit ni Akata. Gusto ko lang i-explain to para malinaw. Pero yung ginagawa ni Akata, valid naman kasi yun eh. Kasi sa laban parang ginagamit niya lang yun na anggulo para tirahin si Six Threat. Pero hindi naman ibig sabihin, na yun. Kasi mababaw yung idea na yun eh. Pero sinasabi ko lang na effective yun pag sa laban nila. Pero in-explain ko lang to para malinawan kayo na lahat ng personalidad may kanya-kanyang taga-suporta. Na kahit hindi naman binibigyan ng approval, 'di ba? Si Looney, may mga kaibigan siya na parang kinakausap sila pero lumalaban para sa kanyang kapakanan. Pero hindi naman talaga 'yon binibigyan ng approve ni Looney na sige, ipaglaban mo ako. 'Di ba? Sa YouTube ko, pumunta kayo sa mga reaction ko kay Looney. Kung ako galit sa kanya, makikita ninyo na nire-react ko pa rin kasi kung galit ako sa isang tao, hindi ko nire-react 'yun. May sama ako, pero hindi, pag nirequest siya, nire-react ko pa din. Sinusuportahan ko si Looney, nilalike ko siya, pumupunta ako, nakasubscribe ako sa kanya, pinapanood ko yung mga videos niya sa Kumu, na laban, nakasubscribe ako, nilalike, sinashoutout ko pa siya. Hindi pagiging plastic yun, hindi pagiging, pagiging mayabang or something like that. Kasi sinasabi ko palagi, ang inaatake natin yung behavior, yung pag-uugali, kasi yung pag-uugali na babago yun eh. Di ba? Ganun talaga guys eh. Kailangan lang talaga na magtutuwid. Alam niyo kung bakit ang tao hindi nagbabago? Sabihin ko sa inyo kung ano. Ang dahilan kung bakit ang tao hindi nagbabago kasi wala silang nakikitang otoridad. Kailangan may otoridad sila. Merong tao na magsasabi sa kanila na pinagkakatiwalaan nila, mataas ang tingin nila, o yung tao na kinatatakutan nila at nirerespeto nila para sabihin magbago sila. Dahil doon magbabago sila. Kaya nga tayo may gobyerno eh. Kahit saan may politics, sa bahay ninyo, sino nasusunod? Tatay ninyo. Pag wala yung tatay ninyo, yung nanay ninyo. Pag wala yung nanay at tatay ninyo, yung kuya ninyo. Pag wala yung kuya ninyo, yung ate ninyo. Sa eskwelahan, meron din politika. Yung teacher ninyo, yung principal, yung president ng classroom, yung vice president. Diba? Yun yung guys eh. Ganun talaga yun. Ganun din sa bawat tawag dito, artist, may kanya-kanya silang fans, hindi lang dunggalo. Kaya pag sinilip niyo yung dunggalo, nasabi ko na yung parte nila, pero gusto ko rin makita ninyo na bawat individual tulad ni Looney, ni Smaglas, Akata, si Flubort, o kahit si 187 Mobstars, Republican, Markadong Bungo, sabi natin Cruzada, Rasa Manas, Kawago, kahit anong grupo pa,
kahit pa yung Salbakuta, meron sila mga fans na makikigera para sa kanila. Yun lang yan, guys. Pero hindi ibig sabihin yun na parang i-separate nyo na parang yung buong Dunggalo, ganun yung pag-ugali. Hindi. May mga lihitimo dyan na hindi nakikailam. Tahimik lang sila kasi meron silang sariling racket. Sana malinaw sa inyo yan, guys. Para lang hindi nyo isipin na masama yung Dunggalo, guys, ha. Kasi pag sinabi yan ni Akata, makaka-influence yan, eh. Maling information yan, eh, na parang ang sama ng Dunggalo. Hindi, guys. Meron talaga silang mga unwanted na visitors. Unwanted guests na nakikidigma para sa kanila na hindi naman talaga nila gusto. At wag niyong isipin na Dunggalo lang yung may ganun. Hindi. Si Looney may ganun din, guys. Tignan niyo sa YouTube ko. Nakikipagbasagan pa sila, nakipagbastusan, nakipagmurahan sa akin. Di ba? Ganun yun. Binabastos nila ako, nilalait nila ako. Kahit sinong mga artist dito sa Flip Top o kahit sa PSP, binabastos nila ako sa pangalan, alang-alang sa paborito nilang artist. Kasi gusto lang ipagtanggol yung artist nila. Kaya nga sinasabi ko, nagbibigay ako ng disclaimer, hindi ko ina-attack yung paborito yung artist. Kasi kahit hindi nila kilala yung paborito ng artist, handa silang dumigma para doon. Ganun yung gusto kong sabihin sa inyo, guys. Hopefully, malinaw yan, guys. At hindi lahat ng Dunggalo ganun. Hindi rin lahat ng tagasunod ni Looney, tagasunod ni Akata, tagasunod ni Flubert, tagasunod ng 187 Mobstat, iba't ibang grupo, Republic of Whatever man. Hindi lahat ganun, guys. Yun ang gusto kong malinaw. Para lang, malinis ko lang yung pangalan ng Dunggalo at makita ninyo na hindi lang siya one-sided, na parang Dunggalo lang may masama. Hindi. Maraming grupo, guys, eh. Bawat individual may fans, eh. Di ba? Tuloy natin, guys. At ako, guys, aminado naman ako. Meron akong mga nanonood sa akin na talagang handa rin dumigma at nakikipagbastusan talaga sa comment section. Pag nakikita nila na parang inaasar ako, which is nagpapasalamat ako kahit hindi na naman nakailangan gawin. Nagpapasalamat pa rin ako. Kasi nakita ko na matagal na silang nanonood sa akin. Nakita nila kung paano ako magsalita, maghayag, mag-explain, may nakakuha silang benepisyo at malinaw yung hangarin ko at maganda yung hangarin ko sa inyong lahat. Tuloy natin, guys. Nasa buhay, panay ngit-ngit. Di nyo naman kilala ng personal, pero may personal kayong inis. Halata tuloy na kayo'y malulungkot. Nasa buhay, panay ngit-ngit. Kaya yung mga pinambabato nyo sa mga punong mabunga ay bunga ng inggit. Verse din yun, ha? Tangina mo. Para sa akin, okay din yun. Pero dahil na-explain ko na parang hindi lang Dunggalo. May mga artist din na iba, may grupo din na iba na may ganyan din klase nangyayari. Hindi lang yan basta Dunggalo. Baka kasi magalit kayo sa Dunggalo. Bakit ganyan sa Dunggalo? Ano bang problema sa Dunggalo? Hindi, guys. Alright? Kailangan nyo lang maging lawakan yung pag-iisip ninyo na nangyayari yan pangkalahatan. Tuloy natin. Kamukha mo si Master Pito. Di ka ba nagpapaahit ng bigote? Mukha ka tuloy hito. Tanginan to? Tapos niyayabang mo pa na walang 3GS sa Mindanao? Ano naman? Para sabihin ko sa'yo, ang manlait sa 3GS, ang may karapatan, ako lamang. At wala kang karapatang gawin ng mga bagay na yan, lalo na't may kagrupo kang Yangwan. Kailangan sa Yangwan? Kailangan sa Yangwan? Yun ang libre ng Jollibee sa family, tas nagpa-picture ng nakaganyan. Putang ina, kala ko tuloy, yung pamilya niya, mga pulubing pinakain ng motovlogger sa daan. 6th Street! Ba't naman nagsasama ka sa mga ganyan? Ha? Isa buhay champ? Naging reping DW? Sobrang kuwela! Sumama sa mga toxic tito from lumang eskwela! Ano nangyari? Mga taong ang gugulo, nakakulong sa sistema. Pag nalasing, manggugulo na lang ng eksena. Kaya ang makawala sa grupong Asal Salbakuta ay kung DW, yan ay V for Vendetta. Wow. Tawagin nyo na yung peta. Ang baho ng tutang to. Ako, wala akong pakialam kung Pucho Android. Tawagin mo yung kuya mo. Hindi ka pa ba nagigising mula sa mga coffee party nyo? Pang-mongoloid yung initiation, kaya pala ang panghi-panghi nyo. Ang galing ni Akata, no? Nag-research talaga siya. Tapos ginamit ni Akata yung initiation, yung welcoming, yung ginagawa na para saktan yung si Sixth Street sa idea na yung sinalihan mo, wak, parang ganun yung sinasabi ni Akata.
yung parang, yun lang pala yung value mo. Parang ang tinitingnan niya, yung parang yung value ng Donggalo, mababa lang. Sumali ka dun. Parang ganyan yung sinasabi ni Akata. Which is good. Okay din yun. Kasi magandang angle yun. Pero sa mga tao nakakaalam ng history, syempre, maluloko lang dyan ni Akata at ma-brainwash niya yung mga taong walang alam sa Donggalo Records. Which is okay din yun. Kasi sa panahon ngayon, karamihan ng fans ng battle rap talaga mga Gen Z. Mga ngayon lang pinanganak, walang alam sa Donggalo, walang alam kay Andrew E. Hindi nila alam about kay Andrew E. Hindi nila alam about kay Francis Magalona. Kaya magandang magandang oportunidad para kay Akata gamitin yung ano na yan, yung idea na yan. You know. Pero syempre hindi ko kinokondena yung mga ganyan kasi masyadong malalim yung topic na yan eh. At ayoko magkaroon ng sama ng loob kay Akata dahil sa tingin ko ginagawa niyan para saktan si Sixth Threat, Magandang idea rin para sa akin yun eh. Kasi sa battle kahit ano talaga pwede mong sabihin eh. Tuloy natin. Magrarap ako without basbas mula sa mga sabi-sabi nyo. Hindi ako re-respeto sa Donggalo. Baka ihiyan ko pa kayo without tabi-tabi po. Ano ba yung AE nyo? Audience expectation? Ano bang i-expect? O AE, alter ego, iba yung the Mongoloid na reject. O Andrew E, na yung presence dito, hindi na ma-detect. Pagkat yung AE ngayon, walang iba kundi Akata effect. sayang, inaantok. Wow, ginamit niyang AE para gamitin at matabunan yun gamit yung salitang Akata effect. Napakabusin na pag-aagawa. Pero publicity pa rin yan kay Kuya Dro. Kasi yung mga tao dyan, hindi naman yan kilala eh. Pero syempre, nananahimik sila kasi malaking controversy yung ginawa rito ni Akata. Lahat ng mga tao dito, sa sobrang respeto kay Kuya Dro, ang hirap magsalita ng ganyan din eh. At nararamdaman ko yung intensity at yung bigat ng atmosphere. Kasi parang parang who the fuck are you para magsalita ng ganun kay Kuya Dro? Na yung tao na yan, ang laki ng inambag sa industriya. Kaya lahat ng tao nananahimik at parang awkward sa sinasabi ni Akata. Pero para sa akin, na-appreciate yun bilang isang performer. Kasi ang ginagawa ni Akata, performance eh. Pero para magkaroon ka ng ball sabihin yun, medyo parang ang labas sa ibang mga artist, who the fuck are you, di ba? Siniko ka lang eh. Isa ka lang reject, isa ka lang talunan nung nag-uumpisa ka ngayon ka pala nagkakaroon ng pangalan, who the fuck are you, di ba? Parang ganun yung labas at yung perspective ng mga artist. Pero dapat nang nating isipin na di ba? Kahit ano talaga pwede mong sabihin sa stage eh. Pero at the end of the day, I mean, he will regret it kasi may risk din yung ginagawa niya dito eh. Kasi yung sinasabi niya na ganyan, maangas ngayon. Pero may artist na nakakapanood niyan at makikita yan at gagamitin yan pabalik sa kanya. At ipag-compare yung Nico na dati siya compare kay Andrew E. kung paano siya nag-start, di ba? Si Kuya Dro kasi nag-start siya, sumikat talaga siya eh. At hanggang ngayon, pinapakinggan. Yun yung hindi nagawa ni Nico hanggang ngayon. Di ba? Multi-million dollar, may business, may toys, may concert na hanggang ngayon na hindi kahit ilang taon nang dumaan hindi magagawa ni Akata. I promise you, hindi magagawa ni Akata mag-concert nang siya. Hindi niya magagawa 'yun. Yung ginagawa ni Kuya Dro, makapag-show sa ibang bansa, hindi magagawa ni Akata 'yan. I promise you. Kasi yung ginagawa niya ngayon dito, ginagamit niya yan para taasan yung value niya at ibagsak si Sixth Threat. Yun kasi yung idea ng battle rap eh. Ma-disrespect mo yung kalaban mo, bumaba yung value niya, tumaas yung value mo. 'Di ba yung status mo. Pero at the end of the day, lahat ng mga artist diyan ganun, na awkward din sila kasi yung para banggitin mo si AE at bastusin o gamitin yung pangalan niya para sa performance mo, parang ang laking kahibangan nun. Kasi parang 'di ba yung idea, who the fuck are you para magbanggit ng Andrew E, 'di ba? Tapos ganyan lang yung status mo sa buhay. Parang ganun yung nakikita ko sa mga artist at mga audience. Pero at the same time, magandang oportunidad yun para kay Akata dahil karamihan ng mga manonood dyan, Gen Z, walang idea kay Andrew. So parang kahit bastusin ni Akata yun, parang pababain niyang value niya para mag-a-agree yung iba na parang, shit, ang angas naman ni Akata. Until ang risk nun, mag-research yung mga fans
Yung 1 million na views ngayon, 24 hours, sino ba si Kuya Drew? Ano ba yung Donggalo? At dahil sa ginawa ni Akata, siya yung naging suicide hero. Kasi nag-suicide siya, parang binaril niya yung ulo niya, binaril niya yung sarili niyang ulo para ma-expose yung Andrew E. at Donggalo. At yung mga fans na nakakapanood dito sa PSP Entertainment, mapapa-research kung sino ba talaga sila. At ano ba yung pinaglalaban ng Donggalo Records. Yun. Pero at the end of the day, may mga suwail din talaga mga Gen Z na talagang, what the fuck, parang ganun. Na pupunta sa panig ni Akata, but I'm pretty sure mag-search sila kung ano ba talaga yung meron sa Donggalo. Diba? Tuloy natin. Na sila eh. Siguradong gibadangal ng kahit sinong makalaban. Ultimo kumpanya nga nagagawa akong bangasan eh. Kaya madali na sa akin ang manira ng pangalan. Kaya kung may papatira ka sa susunod, Andrew eh, alam mo na sinong dapat mong tawagan. Malaking ginawa doon ni Akata. Pero hindi niya naman sinira yung talagang pangalan o binastos si Kuya Drew. Ginamit niya si Kuya Drew bilang isang reflection para ibaba si Sixth Street. Pakahusay. Kasi hindi niya naman binastos eh. Parang si Andrew ganito lang yan. Si ganito. Hindi. Ginamit niya para ma-outshine, para maging anino si Sixth Street. Kasi kakabanggit niya ng Andrew nagmumukhang mababang value 60 para nasa talampakan ka lang, utusan ka lang. Parang isa ka lang foot soldier na parang wala kang, parang gano'n. Pero, syempre, nakaka-awkward pa din. Tingnan natin gagawin ni Sixth Street. Mahusay na performance mula kay Akata. Kaya na daw mag-angas ng walang maskara. Mas maganda nga yang talaga. Para kita ko yung ekspresyon ng mukha mo habang binabanatang kita. Round 3, game! Game! Madalas nga akong tinitira sa pagka-DDS kahit di sure. Lahat gustong ikabit sa politika, magtunog lang siyang mature tol. Kaya ako may slogan na DDS, galing akong Davao del Sur. Yung pala yung meaning ng tawag. Kainom mo nga kayo ni Baste. Baste, nakita yung mga post na ng Pebrero? Pinagmumura pa kami ni Mayor Baste, ba't binabahado yung Davao, sabi na itong putapete. Hoy! Carmen at Panabo yung binaha. Anyari nung sa fact check yung sinasabi. Iba yung mayor ng Davao del Norte, isisisi mo pa rin sa Duterte? Barado yung banyo ng kapitbahay mo, ba't di mo binuhusan yung tae? Bobo ka? Ang ina, pasensya sa term, pero bobo. Capital B-O-B-O. Ang ina yung Davao nilipat sa Davao del Norte, ang bubuk mo kasi. Kami yung nayayanig sa mali-maling linya na iyong pinagsasabi nang dahil sa kanyang fault line na usog yung geography. Holy shit! Bars na naman. Napaka-creative. Fault lines yung linya mo na mali. Tapos ginamit niyang fault line yung linya doon sa geometry kasi geometry tuloy sa mga islands sa mismong geography, yung mga may tinatawag na fault line kung saan yung parang biyak, yung parang ganun na prone yung mga earthquake na gamit yun ni Sixth Street. Pakahusay. Joke ka naman yun eh. Tayo na gusto pag-usapang politika, di ka naman dating ganyan ah. Ba't biglaan ganito? Namimingwit lang kasi yan ng kalabang politiko, magpapagamit lang po. Walang kahit anong wordplay ang masasakit pag reality na nanlait sa iyo na dati tinitira mo lang yung gobyerno pero politiko din pala magpapalamon sa pride mo. Ano? Okay. Tatakbo ka sa eleksyon, ang lakas mo magsabu? Ito, real talk talaga. Sa Cebu, pangalan nung tinutuluyan namin, Mariners Club. Pas sila nilang seta, lumipat ng ibang hotel, kinulit pa yung mga staff kasi napagkamalan nilang asset yung isang seaman sa Mariners Club. Seaman niya, Mariners Club, malamang apartment niya yun. Hello? Noong seaman na nasipat, nagsisibit-bitan mga bag, nasalisihan lang ng seaman, nagsibatan ka agad.
Pitong C na yung nabanggit dahil sa shabu niyang alanganin. 7 Cs na nga yun, par. Walang bato kang alalahanin. Ano ka ba? 7 Cs, bars na naman. Putang ina. Pakahusay. Pang ano yun. Ay, maganda yung pinapakita ni Akata, but creativeness talaga nandun yung kay Sixth Street. At dahil tuta lang daw ng China si Digong, kaya pinagsisihan niya nga raw. Hoy, imbis magmarunong, magmasid ka sa galaw. Duterte tuta ng singkit. O sige na, edi wow. Basta pag binomba kayo ng inject, huwag kayong lilipat ng Davao. Parang ganito yung mga kuda ng kuda sa internet no? Pag nagkagera, kanya-kanyang tago yung mga putang ina. Ikaw na pumuntang China, gamitin mo yung therapy session, tingnan natin kung tatalab yan sa mga missile nila. Gago! Ilan ko? Duterte, DDS daw, Davao Death Squad. Ano? Di kita masasagot sa ganung paksa na yung krimen sa ganung paraan napupuksa. Pero kung totoo man, ba't ako magre-reklamo sa ganung banda? Parang kino-compliment mo lang na DDS ang dailan, but safest city kami sa buong bansa. Tangina mo. Ba't bilyong-bilyong pondo daw sa Mindanao nung Duterte admin? Bakit? Kung hindi dahil doon, malamang hanggang ngayon wala kaming bypass road, tunnel road, investor na dati takot mamuhunan. Naririnig mo lang kasi yung putukan, pero bingi-bingihan pagdating sa pinaghuhugutan. Napukusan lang yung Mindanao ng isang termino. Isang termino! Tingin mo na agad sukdulan? Pangungurakot ba talaga yung kinagagalit mo o sanay ka lang na kayo yung mas natututukan? Ano? Ayaw mong maging balansi yung bansa pero panay reklamo niya sa akin na bakit yung Mindanao wala masyadong building? Tangina mo. Tinuturing na food basket yun sa atin. Preskong prutas, murang bigas, karamihan doon nang gagaling. Sa bakod namin tinatanim pero nasa mesa nyo yung pagkain. Ano? Ilan to? Dahil lang sa personal ng motibo kung saan na napupunta? Gusto mong punuin ang building yon? Bakit? Handa ka bang magutom ka? Sinabihan mo daw yung mga tropa mo wag mag-react sa rounds ko? Sige! Gaga! Maaaring lamangan mo ko sa ingay pero sa isip asa. Lagyan mo man ng silencer, aking matitinding bara, mapipigilan mo lang yung tunog pero hindi yung bala! Utang nagamit pa niya yung crowd. Shit. Perfect na crowd. Best example ng crowd control. Ginamit yung crowd with manipulation. Guilt tripping. Ginamit yung kaya hindi ako sinabi yung mga crowd na hindi mag-react pag nagsasalita ako. O sabi ng mga crowd, oh shit, natamaan tayo. Mag-react tayo sa punchline ni Sixth Street, guys. Kagataga sa Sixth Street. Na-manipulate yung tao. Tuloy natin. Pero kahit anong pangit ng yung bunganga, wala pa kahit anong mapipigilan mo lang yung tunog pero hindi yung bala. Gagi yung crowd. Pero kahit anong pangit ng yung bunganga, wala kang narinig na nilait ko yung politiko mo doon ka sa akin humanga. Kanya-kanya tayo ng pinagdaanan. Ba't kita didiktahan sa kung ano ang tama? Walang nananalo sa gantong debate pero talo yung walang pangunawa. Tandaan mo yan. At doon tayo nagkakapareha. Parehong merong hinaing, pareho din na may reklamo. Pero di sapat yung piling lang edukado. Dapat danas mo yung hirap ng mga tao. Ngayon tapos ka na, pakisabi din sa iyong amo, galing pa ng DDS, ikay malinis trabaho. Big props, siguro nakuha ni Sixth Street yung third round, na landslide lang si Akata. Siguro dahil lang generalize yung atake niya, pero nagustuhan ko yung second round niya. Yung third round naman kasi, gumamit pa siya ng props na si AE, dapat inatake niya talaga si Sixth Street. Wala ka nang ginamit na ibang pangalan, nag-focus tuloy yung tao sa'yo dahil sa pagbanggit mo kay AE. Instead na mag-focus kay Sixth Street dahil siyang inaatake mo, nag-focus tuloy yung idea ng tao sa Donggalo at saka kay Andrew E. Dapat kay Sixth Street eh. Kaso wala. Diba? Pero big props pa rin kasi kung magamit mo ng props yung Donggalo at si AE para sa laban nyo.
Pero kailangan talaga nakita talaga na si Sixth Threat yung masasaktan eh. Kasi doon ako mapapaw, sinabi niya yun kay Sixth Threat. Pero wala eh. Ang lumabas parang ang na-highlights tuloy yung Donggalo at si AE sa third round ni Akata. Pero yung yung paggamit niya ng props kay Andrew Tate sa round 2, yun very very maganda. Very effective yung paggamit na yun. Kasi ginamit yun parang isang pinaghugutan ng foundation ng talino. Diba? Sinubmarine yun, okay pa yun. Pero pagdating dyan sa part na yan, yung parang yung asal, parang hindi. Dahil ginamit mo yung dalawang iconic na grupo, Donggalo at si AE bilang iconic na artist, na-outshine yung pagkatao ni Sixth Threat, na-outshine ka din. Kaya, mas maganda talaga yung banat ni Sixth Threat. Doon niya makikita na parang merong mga risk, may mga risk sa paglaban at paggamit ng iba't ibang mga tao. Kasi yung paggamit mo sa ibang tao, pangalan ng ibang tao, bilang props din yun eh. Pero make sure mo lang yung paggamit mo ng tao ng pangalan na yun at individual na yun, hindi ka ma-outshine. Kasi yung pagiging, yung pangalan na yun talaga, mas mabigat pa sa pangalan mo. So magkakaroon ng awkwardness, tas mapupunta pa doon yung attention sa Donggalo, kay AE, na wala na yung idea ng bala mo papunta doon kay Sixth Threat at hindi tinatamaan si Sixth Threat. Kasi na-outshine ka. Pero yung ginawa ni Sixth Threat, napakalinis, direkta, umaatake, sinira niya yung perspective mo at yung paggamit mo. Which is, understandable naman kasi ginawa ni Akata eh. Kasi sa perspective niya at perception niya, sa tingin niya, mababastos niya si Sixth Threat pag ginamit niya yung background niya o yung mga sinasandalan niya bilang pang-iinsulto sa kanya. Pero, yung idea na yun talaga, magiging effective lang siya kung yung mga ginagamit niyang background wala talagang status o value. Pero yung Donggalo, may value talaga yun eh. AE, may value talaga yun guys eh. Kaya pag sinabi mo kung yan ang gagaling yung pinaghuhugutan mo ng ugali mo, asal mo at value mo, Sixth Threat sa mga taong yan, it doesn't make any sense. Hindi nakakasakit yun kasi yung AE at Donggalo, nasa taas ng pedestal yun eh, 'di ba? Ang hirap, 'di ba? Kasi parang hindi naman broke si Sixth Threat, hindi naman siya lampa, hindi naman siya pulubi, hindi naman siya homeless, hindi naman siya useless. Sikat naman siya. Tapos nanggaling pa siya doon sa nakikita mo na yung pinanggalingan niya solido, yung grupo solido, yung figure niya iconic pa, may concert pa, December 11 yata yung concert. 'Di ba? Ang hirap, 'di ba? Okay sana kung yung grupo na sinasalihan ni Sixth Threat, walang kwenta, pangit pa yung pinuno nila, hindi pa successful, doon magiging effective pa yung ginawa ni Akata. Pero dahil Andrew E. yun, na-outshine yung mismong pangalan ni Akata. At very risky yun. Pero naintindihan ko pa rin yung ginawa ni Akata, pero hindi niya lang nakita yung ibang perspektiba. Para kasi mas maging effective yung ginawa mo, kailangan mong ilagay yung mata mo sa ibang mata eh. Yung perspective mo ilagay mo sa iba para mas makita mo siya ng maraming perspective. Kasi pag isang perspective lang yung idea na gagamitin mo, matatalo ka talaga. So, third round, binigay ko kay Sixth Threat, which is very obvious naman yung landslide naman yan. So, tignan natin yung boto ng Horado, guys. Judges! Pangil sa pangil, matira mayaman, ang mananalo dito ay mag-a-advance sa semifinals ng matira mayaman Team B. Ang boto ng Horado 7-0 para kay Sixth Threat. Obvious na yun guys, wala naman dapat pagtalunan doon, all 3 rounds, 7-0. Mas effective, mas direkta, on point target talaga yung atake ni Sixth Threat. Walang talaga. Which is very napakahusay kasi alam ni Sixth Threat kung paano talaga umatake. Paano niya gagamitin yung punto na yan. Which is nagamay niya naman. Tuloy natin. Yo, salamat tulong ka po. First time ko dito. Si Akata actually, isa to sa mga tunay ko talagang tropa. Nakita niyo ba sa interview pero pakina nagsokang putay. Maganda yung pinakita ni Akata but it's not enough. Ganun pa man guys, nakita nyo naman siguro
Hindi ko na kailangan i-review yung mga judge kasi sa tingin ko naboto nila ng tama at yung siguro yung pananaw ko na maririnig nyo na rin sa mga judge yun sigurado. Ganun pa man guys, maraming salamat. Inabot na tayo ng 2 oras kasi kailangan ko talaga mag-explain guys eh. Ito yung mga laban na hindi basta-basta basta lang i-react dahil pag hindi ko binigyan ng malalim na explanation, magkakagulo yung tao. Much better na meron tayong china-chop-chop natin, hinihimay talaga natin, binibigyan natin ng comparison, tapos dinidetalye natin para kahit paano lumawak yung pangunawa ng tao at hindi lang sila makulong sa isang idea na bakit may ganito sa isang grupo. Hindi. Marami yan yun guys. So, lagi yung isipin na ang tao, ang mundo, ang Pilipinas, hindi, ang hip-hop nyo sa Pilipinas, hindi lang isa. May Tagalog rap kayo, may grupo rin dyang iba. Yan, diba? Hindi lang isa yung iconic dyan. You know. Ganun pa man guys, maraming salamat guys. Kung nagustuhan ninyo yung laban na yun, bigyan nyo na thumbs up, mag-subscribe na lang kayo, i-like nyo yung video na yun, i-share ninyo. At ganun pa man guys, sana wala akong nasaktan sa inyong lahat guys. Kung may nasabi man ako rito guys, pagpasensya nyo na ako humingi ng pasensya. Pero inabot na tayo ng 2 oras. Sa mga nakagraduate ng almost 2 hours, maraming salamat sa inyo. At ganun pa man guys, shoutout kay Akata, shoutout kay Sixth Threat, shoutout sa PSP, shoutout kay Phoebus. Galingan ninyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay nyo, sa pamilya, mga kaibigan nyo, mga tao nakapaligid sa inyo, at higit sa lahat, magdasal kayo palagi. Palaan mo nga pala ng God Pro. Peace out. Bibigyan ko to ng 10 sa laban na to. Peace out.